Ikaw ay may 108 na bato sa abdo, ngunit matigas ang ulo na hindi magpagamot, araw-araw ay nasasaktan ngunit natutuwa ka pa, para lang dumami ang bato. Araw-araw kumakain ka ng 200 katinang protina na hilaw at umiihi ka ng 3,600 oras. Lahat ay sinasabing baliw ka. Kaya ka ipinasok sa mental hospital pero wala kang pakialam dahil ikaw lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng 3 araw, magbabago ang mundo, magbabalik ang ki, at maraming demonyo ang sasalakay. Sa pagbabagong ito, ang makakakuha ng pinakamalaking pakinabang ay ang mga may bato sa abdo dahil sila ay direktang makakamit ang gintong dan. Sa nakaraang buhay, ang pinaka-pinagsisihan mo ay ang pagpapagamot ng iyong bato sa abdo. Noon mayroon kang 36 na bato, ngayon ay dinagdagan mo sa 108. Ngunit hindi lahat ng bato ay magiging gintong dan. Tanging ang may sapat na laki ang maaaring magising bilang gintong dan. Hindi mo alam kung ilan sa iyong 108 na bato ang magiging gintong dan. Sa nakaraang buhay, ayon sa alam mo, ang pinakamaraming gintong dan na nagising ay 12 lamang. Ngayon, sa mental hospital, tinawagan mo ang iyong pap. Medyo, ano ba ang gusto mo para pumayag kang magpagamot? Sa sandaling sumagot ang tawag, narinig mo ang mababang sigaw ng pagkadismaya. Pap, wala akong sakit sa pag-isip. Sa makalawa, ika-12, magiging magulo na ang mundo. Habang may oras pa, mangolekta ka ng maraming pasyenteng may bato sa abdo, ang kanilang mga bato ay gintong dan. Medyo, ganyan ba ang sasabihin mo? Sabi mo wala kang sakit, galit na galit ang boses sa telepono, pagkatapos ay may pagmamakaawa. Changking, ikaw lang ang anak ko. Pakiusap ng iyong pap. Magpagamot ka ng maayos at manahin ang Star God Group. Narinig mo ang iyong laging mahigpit na pap na ngayon ay nagmamakaawa. Sa iyong isip, umiti ka ng mapait. Pap, ganito na lang kaya. Mangolekta ka muna ng grupo ng mga pasyenteng may bato sa abdo. Bigyan mo sila ng ilang milyon bawat isa para magpasalamat sila sa atin. Kung walang mangyari pagkatapos ng 3 araw, magpapagamot ako. Okay, sige, ikaw ang may sabi niyan. Sasamahan kita sa kabaliwan na ito. Ipapakolekta ko agad sa sekretarya ang mga pasyenteng may bato sa abdo. Kung walang mangyari pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi ka magpagamot, magtatalon ako sa gusali para patunayan sa iyo. Sige, usap na tayo. Isa pa, may estudyante sa Kenyon University na si Lu Hao. Gawin mo siyang Anong gagawin mo? Kapag narinig ka niyang tinatawag siya, nagbago ang boses ni Gu Bichuan. Sundin mo ako, tapos na. Para sa iyo pap, basta gumawa ka ng aksidente. Ang iyong boses ay nagpapakita ng pagmamalaki. Kailangan ito dahil tila may nakuha siyang napakalakas na mana, at noong panahong iyon, ang Star God Group ay nakipag-away sa kanya. Sa huli, ang Star God Group ay nawasak sa kanyang mga kamay, at ang iyong pap ay namatay rin sa kanyang mga kamay. Kahit na ito ay away sa nakaraang buhay, hindi mo pa rin ito mapapatawad. Si Lu Hao ay dapat. Ngunit sumigaw si Gu Bichuan. Lahat ng iba ay maaari kong pumayag, pero ito ay hindi mapag-uusapan. CJ, dahil ayaw mong kumilos pap, ako na ang bahala sa susunod, walang problema. Pagkasabi mo, pinatay mo ang tawag. Tungkol kay Lu Hao, hindi ka naman nagmamadali. Ayon sa alam mo, siya ay babangon pagkatapos ng 1 taon. Kapag nagising ang iyong gintong dan, ang pagpatay sa maliit na taong ito ay parang kumukuha ng bagay sa iyong bulsa. Makalipas ang 2 gabi, sa lobby ng Xinya Mental Hospital. Ngayon dito ay may 100 at mahigit na kalalakihan at kababaihan. Ano ang sitwasyon ni Director Gu? Bakit siya nakahanap ng napakaraming pasyenteng may bato? Ang espesyalista sa bato na si Ia Lin ay tumingin sa mahigit 100 tao na puno ng pagtataka. Sino ba ang nakakaalam? Pero pakiramdam ko ito ay gawa ni Gu Changking. Si Director Gu talaga, isang baliw na nagkakagulo. Katabi niya, ang espesyalista sa sakit sa pag-isip na si Shen Feng ay umiling at medyo naiinis. Kahapon ay nagpaalam sila kay Gu Bichuan, ngunit hindi siya pumayag. Sinabi niyang sa ilang araw ay tiyak na tatanggap ng lunas ang kanyang anak. Dahil ganoon ang sinabi ni Gu Bichuan, natural na binigyan ng 2 ang paggalang na ito. Bakit mo kami dinala sa mental hospital? Ano ang sitwasyon niyo? Kayo ba ay na-recruit din ng Star God Group? Binigyan ako ng Star God Group ng 5 milyon. Ang mga pasyenteng may bato na naroroon, nang makita na ito ay isang mental hospital, ay nag-uusap-usap ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, ikaw ay bumaba mula sa itaas. Nakatingin sa mga tao na may ngiti. Maligayang pagdating sa lahat. Ako si Gu Changking, ang susunod na tagapagmana ng Star God Group. Dapat kayo ay nagtataka kung bakit ko kayo pinarating dito. Ang totoo, ang inyong mga bato ay ang ginintuang pil mula sa cultivation novels. Pagkarinig nito, ang lahat ay natulala. Ay nako! Ibinigay sa akin ng matandang ito ang 5 milyon para makipaglaro sa isang baliw. Paano? Minamaliit mo ba ang 5 milyon? Hindi na kailangan pumasok sa trabaho, hindi na kailangan magtrabaho, makipaglaro lang sa isang baliw at makakuha ng 5 milyon. Saan ka makakahanap ng ganitong trabaho?
At pumirma ka na ng kontrata, hindi ka na rin makakaalis. Tama. Anyway, masaya ako. Tama po ang sinabi ni Young Master Gyu. Akala ko rin ang sakit ko ay gintong itlog. Hindi talaga bato. Ang mga bato namin ay gintong pil. Mayroon po bang ipag-uutos si Young Master Gyu? Agad may ilang tao na lumapit na may pagsuyo. Ikaw ay sumindi ng sigarilyo at mahinahong nagsalita. Alam ko na itinuturing ninyo akong baliw, ngunit bukas ng tanghali ay hindi na ninyo iyon isipin. Ngayon ay huli na rin. Mga kasama, maaari na kayong kumain. Sa pagsabi mo, ilang matipunong lalaki ang pumasok mula sa pinto. Inihatid nila ang lahat sa kantina. Young Master Gyu, kumusta ang katawan mo? Kailangan ko bang suriin ka? Ang espesyalista sa bato na si Ia Lin ay nagtanong ng nakangiti. Ang katawan ko, bukod sa ilang gintong pil, anong problema ang mayroon? Tiningnan mo siya na para siyang tanga. Nang gusto mo ring kumain, sumumpong ang bato. Nagmamadali kang umakyat sa itaas at pumasok sa kwarto. Sa pagsapit ng sigaw ng sakit ay, pakiramdam ko wala ng lunas. Bumuntong hininga si Ia Lin bukas, kahit anong ibigay sa akin ni Director Gyu. Ayaw ko nang manatili sa tabi ng isang baliw na walang ginagawa. Tumango si Shen Feng. Kung hindi siya makikipagtulungan, ayaw ko na rin magtagal. Sila ay mga ekspertong nangunguna sa kani-kanilang larangan. Ang pag-aaksaya ng mahigit kalahating taon dito ay nagpaiinis na sa kanila. Samantala, sa loob ng opisina ng chairman ng Stargod Group na may 100 palapag, si Gu Bichuan ay mukhang napakairitado. Galit na nakatingin sa isang matandang nakatsong Sam sa tapat. Ang matanda ay napangiti ng pilit. Director Gyu, ang sakit ng anak mo ay umabot na sa ganoong kalubhaan. Hindi na ba kailangan ang kasal na ito? Pumikit ang mga mata ni Gu Bichuan. Paano? Ang anak na babae niyo ay ayaw sa anak ko. Umiling ang matanda. Hindi pag-ayaw, Director Gyu, kailangan mo ring maging makatarungan. Isipin mo kung papakasalan mo ang anak mong babae sa isang baliw. Papayag ka ba? Sigurado ka bang gusto mong umatras? Mababa ang boses ni Gu Bichuan. Tumango ang matanda, ito ang nagkakaisang desisyon ng pamilya Tang, sige. Atras na, tao, samahan ang panauhin sa labas. Halos may tangkang lumabas sa mga mata ni Gu Bichuan, Chairman Gyu, pasensya na talaga. Tahimik nang umiti ng mapait ang matanda, tumayo at nagpaalam, Chairman, sobra na sila. Kailangan bang gumamit ng mga espesyal na paraan? Matapos umalis ang matanda, isang matipunong lalaki na punong-puno ng galit ang nagsabi, nagsindi si Gu Bichuan ng isang huwazi at mahinahong nagsabi. Hindi matapang na umatras ang pamilya Tang sa kasal ng walang dahilan, tiyak may sinusuportahan sila, kung hindi, kapag kumilos ako, sa loob ng 1 buwan. Mapabagsak ko ang pamilya Tang, alamin kung sino ang kadalasang nakikipag-ugnayan sa pamilya Tang kamakailan, gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nila. Sige, hintayin mo ang balita ko, mariing tumango si Chu Kuang at lumakad ng malaki palabas ng opisina. Sa kabilang banda, sa loob ng mental hospital, puno ka ng pawis na bumangon mula sa kama, habang naghahanda kang maligo. Tumawag si Papa, Papa, na-break ba ang kasal ko? Dahil sa karanasan ng nakaraang buhay, alam mo na ngayong gabi ay ibabalik ang kasal mo ng pamilya Tang, paano mo nalaman, anak? Medyo nagulat si Gu Bichuan, hindi ko lang alam na ibabalik nila ang kasal. Alam ko ring nakipag-alyansa sila sa angkan ng Xuanyuan ng kabisera. Totoo, naguguluhan si Gu Bichuan sa sinabi mo, mahina kang ngumiti. Matagal nang nagnanasa ang angkan ng Xuanyuan sa negosyo ng ating Star God Group, pero wala na itong problema, pagkatapos ng bukas, anuman ang pamilya Tang o angkan ng Xuanyuan. Kung gusto ko, wawasakin ko sila, bumabalik na naman ang sakit mo, sisiyasatin ko ito. Kung sila talaga ang nasa likod ng angkan ng Xuanyuan, medyo mahirap ito, naging mabigat ang boses ni Gu Bichuan, bakit mo pa iniisip yan? Pap, matulog ka ng mabuti ngayong gabi, bukas panoorin mo ang performance ng anak mo, sige. Panoorin ko ang performance mo, napilitang ibaba ni Gu Bichuan ang tawag ng may pagkawalang magawa, kinabukasan ng mga 11 oras ng umaga. Nakahiga ka sa rooftop na tinatangkilik ang hangin ng taglagas, habang ang mahigit 100 pasyenteng may gallstones ay nasa rooftop na naglalaro ng mahjong o naglalaro ng pusoy dos. Binata, kumain ka ng prutas, isang bantay na nagngangalang Yelan ang nagdala ng ilang plato ng prutas at inilagay sa mesa. Tiningnan mo siya ng may ngiting hindi halata at sinabi, Yelan, halos 5 taon ka na sa tabi ko. Akala mo rin ba na may sakit ako sa pag-isip tulad ng iba? Seryosong nag-isip si Yelan bago sumagot, paano ko sasabihin? Sa tingin ko, hindi naman, mahina kang ngumiti, sayang at wala kang gallstones, kaya hindi ka makakalipad ng mataas. Pero huwag kang mag-alala, mayroon kang 2 uri ng spiritual root na ginto at apoy, sa tulong ko ay mabilis kang angat. Si Yelan na may 2 spiritual root noong nakaraang buhay ay nag-ipon ng dahan-dahan, sa loob lamang ng 1 taon ay umabot sa ruok ng foundation establishment, 1.5 taon ay nagbuo ng core. Sa loob ng 3 taon ay naglingkod ng tapat sa Star God Group, sa huli ay namatay sa kamay ni Lu Hao,
sa buhay na ito ay hindi ko siya pababayaan. Marami akong nasa isip na mataas na antas ng mga cultivation teknike, mataas na antas na spells, at maging ang mga pamamaraan ng paggawa ng gamot at artifact. Noong nakaraang buhay, nakuha ko ang paraan ng paggawa ng 10,000 soul banner sa isang sinaunang guho, ngunit wala akong pagkakataong gawin ito bago ako mamatay sa labanan. Ang ganitong sandata para sa labanan ng marami, sa buhay na ito ay gagawin ko ito, maraming salamat, binata. Napakibot ng talukap ng mata ni Yelan, tumingin siya sa kanyang relo, alam mo sa puso niya itinuturing ka rin niyang baliw. Hindi na siya nagsalita pa, dumaan ang oras ng patak-patak. Nang dumating ang orasan sa 11:57 minuto. Bumalik ka sa iyong kwarto, umiling habang tumitingin sa mataong lungsod sa harap. 5 taon. Eksaktong 5 taon na, matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Habang pinapanood ang huling ilang segundo ng countdown. Lumitaw ang hindi mapigilang excitement sa iyong mukha. Nang matapos ang countdown, nagsimulang tahimik na umikot ang mga ulap. Boom, sa susunod na segundo, isang kidlat ang pumunit sa kalangitan, nagbukas ng isang sugat ng langit na parang kalaliman. Sa sandaling iyon, nahati ang atmosfera ng mundo sa tatlo, kasabay nito ang pagtaas ng mga kilalang bundok tulad ng Mount Tai, Kunlun, 5 Sacred Mountains, at Purple Gold Dragon Lake. Lumitaw ang isang haligi ng espiritual na liwanag, eksaktong 81 haligi na sumisira sa mga ulap, sa kalangitan ay naging isang sadisad. Isang napakalaking banal na aray ang kumikislap, bumabalot sa atmosfera ng mundo na parang sapot ng gagamba, tulad ng isang di nakikitang malaking lambat. Sa susunod na segundo, isang silver puting malakas na ulan na may kasamang makapal na puting ambon ang bumuhos, tanging ikaw lang ang nakakaalam. Hindi ito ulan kundi espiritu, Ki. Ang mga hayop at manok na naliligo sa ulan ng espiritu ay nagsimulang lumaki ng husto. Nag-evolve sila patungo sa mga halimaw na espiritu, at ang mga taong may ugat ng espiritu sa ganitong kapaligiran ay nakaramdam ng mainit na agos na dumadaloy sa kanilang buong katawan. Ito ang kanilang ugat ng espiritu na kusang sumisipsip ng espiritu. Sa oras na ito, umiti ka ng misteryoso, malinaw mong nararamdaman ang 108 na bato sa iyong katawan. Aktibong sumisipsip ng espiritu ang mga batong iyon. Agad mong sinipa ang bintana, ngayon para kang isang itim na butas. Nang bumukas ang bintana, ang malakas na ulan sa labas ay dumagsa sa iyo, ngunit sa sandaling dumampi ito sa iyo. Lahat ito ay sinipsip ng 108 bato sa iyong katawan. Nakatayo ka sa ilalim ng malakas na hangin at ulan, parang isang walang ilalim na butas na walang tigil. Lumalamon sa dumadaloy na espiritu, kasabay nito ang iyong katawan ay lumalaki ng nakikita. Ito ang aking dansi. Ang golden core ay dapat ay ginto, kahoy, apoy, lupa, hangin, kulog o ulap. Bakit ang golden core ko ay ganito? Ang tanawin sa harap mo ay labis kang namangha. Sa nakaraang buhay, hindi mo pa narinig na may taong may ganitong golden core, at naglalabas ito ng sukdulang mapangwasak na aura, parang demonyong core o katulad. Hindi mo naisip, hindi mo na pinag-isipan. Kahit anong core ito, basta makapagbibigay sa iyo ng malakas. Ano naman ang mahalaga? Agad kang tahimik na sumipsip ng espiritu at pinalakas ang iyong sarili. Ang pambihirang pangyayaring ito ay yumanig sa buong mundo. Sa iba't ibang online platform, maraming komento na nagsasabing may mainit na agos sa kanilang katawan, may mga matatanda na biglang naging bata. Lahat ay tila kakaiba. Ang unos ng paggising ng espiritu ay kumalat sa bawat sulok ng mundo. Samantala, sa bubong ng mental hospital, mahigit 100 pasyenteng may bato sa bato ay naliligo sa ulan ng espiritu. Ang kanilang katawan ay kumikinang ng ginintuang liwanag, nakaupo ng nakaluhod. Oy, bakit may mainit na agos din sa katawan ko? Sa oras na ito, naramdaman din ni Yelan ang malaking mainit na agos sa kanyang katawan. Ito ay nagpaamba sa kanya, natatakot na baka ito ay isang sakit. Binata, okay ka lang ba? Naramdaman mo ba ang mainit na agos sa iyong katawan? Dapat ba tayong pumunta sa ospital upang magpatingin? Pumatok si Yelan sa pinto at sumigaw. Huwag mag-alala, hindi iyon sakit. Ito ang iyong ugat ng espiritu na kusang sumisipsip ng espiritu ng langit at lupa. Pagkatapos na linisin ang iyong katawan ay maaari kang pumasok sa yugto ng ki-refining. Ang iyong boses ay lumabas mula sa kwarto. Nang marinig ito ay hindi makapaniwala si Yelan. Kung ganoon, lalabas ako at maliligo sa ulan. Mas mabilis kaya ang pagsipsip. Nag-isip sandali si Yelan, napakagat ng labi, at lumabas sa gusali upang maligo sa ulan. Talaga naman, sa ilalim ng malakas na ulan, ang mainit na agos sa loob ng kanyang katawan ay mas matindi pang kumalat sa kanyang mga paa at kamay. Nararamdaman ang pagbabago sa sarili, si Yelan ay huminga ng malalim. Ito ba talaga ang espiritual na enerhiya? Ang bato sa loob ng katawan ng binata ay talagang gintong elixir. Napagkamalan natin siya. Hindi ba siya baliw? Ang puso ni Yelan ngayon ay sabik at masalimuot. Samantala, sa top floor conference room ng Longo Disease Specialist Department Building,
Isang malaking pagpupulong ang ginanap. Dose-dosenang mga eksperto ang nagtipon. Pagkatapos ng pulong, agad nilang inimbitahan ang ilang mga taong may mainit na agos sa katawan para pag-aralan. Ito ay isang misteryosong sangkap na hindi nakakasama at may napakalaking benepisyo sa katawan ng tao. At ang mga misteryosong sangkap na ito ay nagbubukas ng kanyang mga meridian. Mabilis na iulat ito. Ang resulta ng pag-aaral ay nagulat sa mga eksperto. Agad nilang iniulat ito. Ang Longgo ay mabilis na nagdaos ng press conference. Samantala, sa opisyal na conference hall ng Shangjing, ang mga kahihinatnan ng kakaibang pangyayaring ito ay maaaring maging malubha. Sabihin niyo kung paano ito haharapin. Isang matandang nagngangalang Xuan Yuan Tuosen ang unang nagsalita. Ang mga taong maaaring maging cultivator ay dapat kontrolin. Hayaan silang bumuo ng isang cultivator alliance. Ang mga hindi sasali sa alyansa ay dapat ikulong. Sinangong Changfeng ay nagsalita ng mahina. Dapat talagang bumuo ng isang cultivator alliance. Ngunit kailangan ng isang ganap na makapangyarihang nilalang na mamumuno. Saan makakahanap ng ganoong malakas na tao? Umiling si Shen Tukwang. Si Tangguo ay nag-isip. Sa tingin ko, maaari tayong maglabas ng anunsyo para bumuo ng Cultivator Alliance at magdaos ng isang martial arts tournament. Ang mananalo ang siyang magiging leader ng alyansa. Magandang ideya. Ipaabot na maghanda ng anunsyo. Itakda ang oras sa 3 araw mula ngayon. Ang mga pinuno ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, ikaw ay nakaupo sa lupa na naka-cross legs. Sa sandaling ito, pinagsasama-sama mo ang mga pamamaraan at spell na natutunan mo sa nakaraang buhay. Ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nangangailangan ng mga pamamaraan upang gabayan. Ang tunay na ki at tunay na yuan na nalilinang sa ganitong paraan ay mas matatag. Siyempre, maaari ring sumipsip sa pamamagitan ng sariling spiritual root, ngunit mas mabagal. Pagkaraan ng ilang sandali, nararamdaman mo ang 108 gintong elixir sa iyong dantian na nagbibigay sa iyo ng walang katapusang kapangyarihan at mumiti ka ng may kasiyahan. Sa pagtingin sa lungsod sa pamamagitan ng bintana, bumuntong hininga ka. Hindi mo alam kung ilang tao ang lalaban pagkalipas ng 1 linggo. Sa loob ng bulwagan, mahigit 100 gintong elixir cultivator ang nagtipon. Pagkagising ng kanilang gintong elixir, lahat sila ay naghihintay. Sa sandaling ito, walang sinuman ang nangangahas na ituring kang baliw. Si Lin Yi ay nasa bulwagan din, nakatingin sa mahigit 100 hindi tao sa harap niya. Puno ng mapait na ngiti ang kanyang mukha. Napakatanga ko talaga. Bakit hindi ako naniwala kay Guru Gu? Kung naniwala ako na ang bato ay gintong elixir, dapat ay pinalitan ko rin ang ilan. Hinampas ni Lin Yi ang kanyang dibdib at sumayaw sa pagkainis. Ngunit walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Si Yelan ay nakatayo sa pintuan, nakatingin sa mahigit 100 gintong elixir sa loob. May pait sa kanyang mukha. Siya ay nasa level 72 pa lamang ng key cultivation, ngunit ang mga taong ito ay nasa gintong elixir na. Talagang pinagsiselosan at kinainggitan niya ito. Sa oras na ito, marahan kang bumaba mula sa hagdan. Sa bawat galaw mo, isang hindi maipaliwanag na presyon ang kumakalat. Nagdulot ito ng panginginig sa mahigit 100 gintong elixir cultivator sa lugar. Lahat sila ay may paggalang na sumigaw, Guru Gu. Sa nakikita mo, umiti ka ng bahagya. Ano, itinuturing pa rin ba ninyo akong baliw? Kami ay tanga, dapat naming. Lahat ay medyo napahiya. Umiti ka ng bahagya. Hindi ko kayo sinisisi. Kahit sino ay ituturing akong baliw. Paano ang cultivation ng gintong elixir? Napakalakas, nakakalipad sa hangin. Talagang kahanga-hanga. Ang sarap lumipad kanina. Ang lahat ng naroon ay labis na nasasabik. Ang ambisyon ay gumagalaw, Igyu. Sa ating kakayahan. Sa buong mundo, sino ang makakapigil sa atin? Gusto mo bang maging emperador ng sangkatauhan? Ang galing, nasabi mo pa yan. Kitang-kita kung gaano nakalaki ang kanilang tiwala sa sarili. Sa pagtingin mo sa kanilang mga mukha na puno ng pananabik, mahinahon mong sinabi, huwag kayong masyadong magdiwang. Malapit nang dumating ang sakuna ng sangkatauhan. Makalipas ang 1 linggo, ang ilan sa inyo rito ay maaaring mamatay, Yegyu. Anong uri ng sakuna? Sa tanong na ito, lahat ay natakot. Ikaw naman ay mahinahong nagsalita. Ito ay isang malaking kapahamakan para sa sangkatauhan. Huwag ninyong isiping napakalakas ninyo ngayon, sa sakunang iyon, maaari kayong lahat mapahamak. Naniniwala ba kayo sa akin? Walang sinuman sa inyo ang nangahas na mag-alinlangan sa inyong mga salita, at sabay-sabay silang tumango. Mabuti, mayroon akong ilang cultivation techniques at spells. Gamitin niyo ang linggong ito upang magnilay at magsanay ng mabuti. Makalipas ang 1 linggo, sumama kayo sa akin sa digmaan. Pagkasabi mo nito, ang tatak sa iyong noo ay kumislap, at sunod-sunod na lumabas ang mga sinag ng kaluluwa. Sa bawat isa sa mahigit 100 golden core cultivators na naroon, pagkatapos nilang magnilay ng sandali, sila'y nagsabi, "Salamat, Igyu, sa pagbibigay sa amin ng mga pamamaraang ito."
Mula ngayon, handa kaming sumunod sa iyong pamumuno, Yigyu. Lahat ay nasasabik at umalis ng grupo-grupo. Sabik na magsanay ng mga teknikes at spells sa kanilang Sea of Consciousness. Gyu, wala kaming naramdamang mainit na agos sa aming katawan. Magagawa ba kaming maging cultivator? Pagkaalis ng karamihan, si Shenfeng at si Ling ay lumapit ng puno ng pag-asa. Tiningnan mo sila at mahinahong sinabi. Paano kayo magiging cultivator kung wala kayong spiritual root? Maliban na lang kung magkaroon kayo ng bato bago ang malaking sakuna na ito, kung hindi, hindi kayo magiging cultivator sa buong buhay niyo. Maaari na kayong umalis. Pagkarinig nito, umalis sila ng may masamang mukha. Sa oras na yon, lumapit si Elan. Ki-refining layer 2. Huwag mainggit sa kanila at huwag mawalan ng pag-asa. Sa tulong ko, makakapag-foundation establishment ka at makakapag-condense ng golden core ng mabilis. Pagkasabi mo nito, itinuro mo ang daliri sa noo ni Elan, binigyan siya ng kumpletong mababang antas na mana. Ang mana na ito ay angkop sa iyong gold at fire na spiritual root. Magsikap kang magsanay at mabilis kang aangat. Ginoo, kayo talaga ay makapangyarihan sa lahat. Ang tingin sa iyo ni Elan ay nagsimulang maging puno ng paghanga. Umiti ka ng bahagya. Ang aking kakayahan ay hindi lamang ito. Makikita mo sa kalaunan. May ginawa ba ang tatay ko ngayon? May ginawa. Naipaliwanag ko na sa chairman ang sitwasyon. Tuwang-tuwa siya. Mabuti. Bumaba ka na at magsanay ng mabuti. Tinapik mo ang kanyang balikat. Kung ako ay magsasanay, wala nang mag-aalaga sa inyo, Ginoo. Hindi ko kailangan ng tao na mag-aalaga sa akin. Ngayon, lalabas ako upang makita si Itay, at pagkatapos ay pupunta sa isang tao. Mabuti. Kung gayon, magsasanay na muna ako. Tumango si Elan, umikot at umalis upang bumalik sa kanyang tirahan. Luhaw. Ikaw. Ang iyong mga mata ay kumislap ng may matinding intensyon, pagkatapos ay mabilis kang lumabas sa bintana. Sa gabi ng Kinyon City, sa mataas na kalangitan, paminsan-minsan ay makikita ang mga ibong may ilang metro ang laki na tumatawid sa himpapawid. Ang mga daga sa ilalim ng lupa ay nagkakatipon, ang laki ay lumaki hanggang kalahating metro, tunay na nakakatakot. Sa lungsod, makikita ang mga patrol ng militar sa lahat ng dako, at ang mga cultivator ay lumalabas upang lipulin ang naggangalit na mga halimaw. Sa loob ng opisina ng chairman ng Star God Group Building sa sentro ng lungsod. Ang iyong ama na si Gu Bichuan ay nakikipag-usap kay Chu Kuang. Chu Kuang, ilan sa ating grupo ang naging cultivator? Nakumpleto na ba ang tala? Si Gu Bichuan ay naging isang cultivator din, isang makapangyarihang thunder spiritual root, at kasalukuyang nasa Ki-refining layer 2. Kakabilang lang ng chairman, total 380 pero 36 ang nagriyot at pinatigil ko. Sa telepono, ang magaspang na boses ni Chu Kuang ay lumabas, mabuti, pigilan sila. Pupunta ako ngayon upang makita si Changqing. Ang mga bagay dito sa grupo, bahala ka na. Pap, nandito na ako. Pagkasabi ni Gu Bichuan, pumasok ka sa opisina sa pamamagitan ng kalahating bukas na bintana. Mijo, lumipad ka ba papasok? Nagulat si Yan Bichuan habang tumingin, sa Golden Core Stage, lumipad at sumisid ay hindi problema. Tamad kang umupo sa sofa. Kumuha ng sigarilyo, sinindihan at mumiti, sabi ko sa'yo, bato ay Golden Core, ngayon naniniwala ka na ba? Paano mo alam ang napakaraming bagay? Sabi ko, nanaginip ako ng napakahaba, Pap, maniniwala ka ba? Uminom ka ng tsaa at mahinang ngumiti, talagang panaginip lang, at tiniis mo ang 5 taon na paghihirap ng bato. Kung hindi, ano pa? Mas mabuti nang maniwala kaysa hindi. Yan Bichuan humigop ng tsaa at nagtanong, sa panaginip mo, ang pagbabagong ito ng langit, para sa sangkatauhan ay mabuti o masama? May mabuti at masama. Ang mabuti, ang sangkatauhan ay pumasok sa panahon ng kultibasyon, ang mahabang buhay ay hindi na pangarap. Ang masama, ang darating na sakuna ay magbabawas ng husto ng populasyon ng tao. Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ni Gu Bichuan, napakaseryoso ba? Ito ay sakuna na nararapat sa sangkatauhan. Ang gustong bumangon ay tiyak na haharap sa pagkawasak. Gagawin ko ang Xingchen Group sa sakunang ito. Na isang nilalang na hindi kayang igalaw ni Numan. Susunod ay maraming fold space ruins ang lilitaw, may puro spiritual herbs. May mana ng kapangyarihan, may puro forging materials. Sa tulong ng aking nakaraang buhay, makakauna ako sa lahat. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Gu Bichuan, mabuti. Mula ngayon, ang Xingchen Group ay ipinagkakatiwala ko sa iyo, Mijo. Magpapakultiba ako ng mabuti. Bahala ka na sa akin. Mayroon akong mana na akma sa iyong lightning attribute spiritual root, Pap. Sa pagsabi mo, itinuro mo ang daliri sa noo ni Gu Bichuan. Napakalalim na mana. Naramdaman kung anong uri ito ng mana. Nagulat si Gu Bichuan sa tuwa. Ang lightning spiritual root ay isang espesyal na spiritual root na higit sa 5 elemento. Ang magiging tagumpay ni Gu Bichuan sa hinaharap ay tiyak na hindi mababa. Uminom ka ng tsaa at mumiti, syempre. Ang Xingchen Group mula ngayon ay ibibigay sa akin. Pap, mag-focus ka sa kultibasyon.
Pero bago yon, kailangan kong puntahan ang isang tao. Si Lu Hao ba? Tama. Ang batang ito ay dapat may kapatid siyang babae sa bahay. Huwag kang guguluhin ang mga walang sala. Panatag ka lang. Siya lang ang aking gi. Pagkasabi mo, lumipad ka mula sa bintana. Wala pang sandali, nakarating ka na sa ika-4 na distrito, Suanwu Subdivision, Building 3. Tumayo ka sa itaas ng dilim, tinakpan ng iyong kaluluwa ang buong subdivision, at sa wakas ay tumigil sa 304. Sa loob ng silid, hindi mo nakita ang anino ni Lu Hao. Sa sakop ng iyong kaluluwa, nasa bahay lamang ang mga magulang at kapatid ni Lu Hao. Sa oras na ito, wala siya sa bahay. Baka tumutulong sa opisyal na hukbo sa paglilinis ng mga halimaw sa lungsod. O nawala na siya. Pero kung tumutulong siya sa militar, imposibleng matagal siyang hindi kilala. Nag-isip ka saglit at umiling, pagkatapos ay tumalikod at lumipad palayo. Hanggat nasa lungsod siya, may paraan ka upang mahanap siya. Kung wala, walang silbi ang paghahanap. Bumalik ka sa opisina ni Gu Bichuan, kung saan nakita mong kausap niya si Chiu Kuang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng grupo. Ano na? Natagpuan mo na ba? Tanong ni Gu Bichuan nang makita ka. Wala siyang bakas. Dapat ay inalis na siya noong mga nakaraang araw. Sayang, masyado kang mabait, Pap. Ang batang ito, sa aking panaginip na propesya, ang Star God Group ay babagsak sa kanyang mga kamay. Ano ba yon? Si Gu Bichuan at Chiu Kuang ay parehong nagulat. Wala na, hindi naman malaking bagay. Hayaan siyang mabuhay ng mas matagal. Mayroon akong ganap na kapangyarihan ngayon, hindi ako masyadong natatakot kay Lu Hao. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magsanay ng husto sa loob ng 1 linggo upang mapataas ang ating lakas at harapin ang pagsalakay ng mga demonyo sa susunod na linggo. Kapag naitaboy natin ang alon ng mga demonyong ito, saka tayo magkakaroon ng pagkakataong makahinga. Sa oras na yon, maraming relic space ang lilitaw sa buong mundo. Sa ganitong paraan, sa unang alon ng pagsalakay ng mga demonyo, ang haharapin natin ay napakalaking puwersa. Pagkatapos, sa pamamagitan ng relic space, mabilis nating mapapataas ang ating lakas gamit ang mga bagay na naroroon. Sa iyong sinabi, tinukoy ni Gu Bichuan ang susi, at sinindihan mo ang sigarilyo at mahinahong nagsalita. Tama, ang unang alon ng mga demonyo ang pinakamabigat na puwersa para sa atin. Sa oras na yon, ang ika-6 na distrito ay magiging isang digmaan. Sa oras na ito, kinuha mo ang iyong telepono at nagbukas ng isang file. Nilalaman nito ang iba't ibang mga materyales na kailangan para sa paggawa ng 10,000 kaluluwa banner. Ito ang mga materyales na kailangan ko. Kunin mo lahat sa loob ng 2 araw. Nakipag-usap ka kay Papa at Chiu Kuang ng ilang oras. Pagkatapos ibigay ang pamana kay Chiu Kuang, bumalik ka sa mental hospital at nagpadala ng isang Golden Core Stage Cultivator upang umupo sa punong tanggapan ng grupo. Si Chiu Kuang naman pagkaalis ay agad na nag-utos na. Kolektahin ang mga materyales na kailangan mo. Pagkaalis niyong lahat, kinontak ni Gu Bichuan si Duhan, ang alkalde ng Kinyon City. Anong kailangan mo? Abala na ako ngayon, sobrang stress. Seryosong sabi ni Gu Bichuan, Alkalde Du. Mayroon akong napakahalagang impormasyon na sasabihin sa iyo tungkol sa buhay ng milyon-milyong tao. Direktor Gu, magsalita ka. Naging seryoso rin ang tono ni Duhan. Si Gu Bichuan ang pinakamayaman sa lungsod ng ulap, hindi siya gagawa ng walang batayan na mga pahayag. Hindi naglihim si Gu Bichuan at isiniwalat ang lahat tungkol sa malapit ng salakayin ng mga demonyo ang ika-6 na distrito. Pagkarinig ng seryosong mga salita ni Gu Bichuan, kinabahan si Duhan. Ang malawakang paglilipat ay hindi madaling bagay. Alkalde Du, nasabi ko na ang aking sasabihin. Tungkol ito sa milyon-milyong tao, sana ay seryosohin mo ito. Mayroon akong iba pang mga bagay na kailangan asikasuhin. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Bukod dito, pinakamahusay na simulang ihanda agad ang pinakamahusay na mga armas at kagamitan upang ipagtanggol ang ika-6 na distrito at mabawasan ang pinsala. Ang punong tanggapan ng Star God Group ay nasa Kinyon City. Ayaw ni Gu Bichuan na masyadong malubha ang pinsala sa Kinyon City. Direktor Gu, saan mo nakuha ang impormasyong ito? Gaano ito kapanipaniwala? Alkalde Du, mas mabuting maniwala na mayroon dahil ito ay tungkol sa buhay ng milyon-milyong tao. Magpulong kayo at pag-usapan ito ng mabuti. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na walang batayan. Ayaw nang magsalita pa ni Gu Bichuan. Ibinaba niya ang telepono. Kung maniniwala o hindi ang kausap, wala na siyang pakialam. Siya ay isang negosyante lamang, hindi niya kayang pangasiwaan ang lahat. Sayang lang ang mahigit 1,000,000 tao sa ika-6 na distrito. Ipinasa ang mga hindi mahalagang bagay sa sekretarya at pumunta si Gu Bichuan upang magsanay. Nagbago ang panahon, ang lakas ang tunay na mahalaga. Hindi siya nag-alala, ngunit nag-alinlangan si Duhan, kaya agad siyang nagpatawag ng isang mataas na antas na pulong. Ang resulta ng pulong na ito ay nakakalungkot. Itinuring ng karamihan sa mga mataas na opisyal na nagpapalaki ng bagay si Gu Bichuan at hindi ito sineseryoso.
Ito rin ang naging dahilan ng malagim na kapalaran ng ika-6 na distrito na magiging impyerno sa lupa. Pagsapit ng madaling araw, ang punong tanggapan sa Beijing ay naglabas ng isang pampublikong anunsyo sa buong bansa. Minamahal naming mga cultivator, ako ang unang nakatatanda ng Dragon Nation. Ang layunin ng anunsyong ito ay upang magtatag ng isang alyansa ng mga cultivator. Ang alyansang ito ay tatawaging Cultivator Alliance. Ang bansa ay nangangailangan ng katahimikan upang umunlad. Sa inyong pagiging cultivator, sa kagubatan ay maraming mababangis na hayop ang nagiging demonic beasts. Kailangan ng bansa ang inyong lakas upang ipagtanggol. Ang mga manlilinang nasasali sa alyansa ng paglilinang ay makakatanggap ng pinakamahusay na suporta sa mga mapagkukunan mula sa bansa. Hindi namin kayo pababayaan, mga bayaning nagtatanggol sa sangkatauhan. Tungkol naman sa posisyon ng Supreme Leader, sa ika-23 ng buwang ito, alas 10 ng umaga, magkakaroon ng isang paligsahan sa Kyoto Plaza. Ang mananalo ay siyang magiging Supreme Leader. Hinihiling namin sa inyo ang masiglang pakikilahok. Nang lumabas ang anunsyong ito mula sa punong tanggapan ng Beijing, naging sabik ang lahat ng mga gold core cultivator sa buong bansa. Ikaw, sa kabilang banda, ay hindi nagulat sa anunsyong ito. Hindi ka rin naghanda na sumali sa paligsahan para maging Supreme Leader. Umupo ka ng naka-cross legs at nagsimulang magsanay. Sa iyong pagpapatakbo ng Human Desolate Demon Art, ang 108 golden cores sa iyong katawan ay nagsimulang sumipsip ng mga libreng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya sa loob ng 10-10 milya sa paligid ng espasyong iyong kinaroroonan ay tila nakatagpo ng isang hindi mapaglabanan na puwersa, tulad ng isang malaking tsunami na dumadaloy patungo sa iyo. Sa gitna ng dagundong ng langit at lupa, isang napakalaking whirlpool ng espiritual na enerhiya ang lumitaw sa itaas ng Kinya Mental Hospital, na bumulusok pababa sa iyong silid. Sa sandaling iyon, ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng ibang mga nagsasanay sa parehong gusali ay biglang tumaas ng ilang beses. Lumipas ang 2 araw. Sa araw na ito, ang mga materyales na kailangan mo para i-refine ang 10,000 Souls banner ay sa wakas ay naihatid sa lobby ng Kinya Mental Hospital. Matapos mong suriin ang mga materyales at makitang walang kulang, nagtanong ka ng may pagtataka, Tito Chu. Bakit wala pa ring aksyon ang gobyerno ng Kinyon City? Kung hindi nila ililikas ang mga tao sa 6th District, sa ilang araw ay nasa loob na sila. Pagkatapos ng 2 araw na pagsasanay, nasa early core formation stage ka pa rin. Mayroon kang 108 golden cores, at mga espesyal na golden cores pa. Bawat hakbang ng pag-unlad ay nangangailangan ng napakalaking espiritual na enerhiya. Ngunit ang kapalit na lakas sa labanan ay walang kapantay. Si Chu Kuang ay nagsalita ng may malalim na boses, ang tagal na walang aksyon ay nangangahulugang hindi sila naniniwala. Tunay na isang grupo ng maglabas ng isang anunsyo sa ngalan ng Star God Group. Mailigtas man ang isa na yon. Hindi maaasahan ang mga hayop na yon. Iyan din ang balak ng chairman. Na pala, hindi ka ba interesado sa paligsahan ng Supreme Leader sa Beijing? Wala. Sa paningin ko, laro-laro lamang ang lahat ng iyon. Umiling ka at sinabi, Tito Kuang, kung wala ka ng ibang gagawin, maaari ka nang umuwi. Magre-refine ako ng isang artifact. Kailangan ko ng oras. Magsasara ako kamakailan. Kung may problema kang hindi malutas, pumunta ka rito. CJ, mauuna na ako. Si Chu Kuang ay lumakad palayo ng may malalaking hakbang. Pagkaalis niya, dinala mo ang mga materyales para sa 10,000 Souls banner pabalik sa iyong silid at nagsimulang mag-refine. Ang proseso ng pag-refine ay nakakainip, ngunit nasiyahan ka rito. Kahit na ang mga materyales ay pangkaraniwan, maaari itong unti-unting palakasin sa bandang huli. Kinabukasan, ang Beijing ay naging sentro ng mga pangyayari. Ang plaza, na may kapasidad na higit sa 100,000 tao, ay napuno ng mga tao sa araw na yon. Itinuturing ng mga tao ngayon ang malaking pagbabagong ito bilang ginintuang panahon ng pagbangon ng sangkatauhan. Ang immortalidad ay hindi na isang panaginip. Ngunit hindi nila alam o pinaniniwalaan na ang isang nagwawasak na sakuna ay darating na. Ang Golden Core Stage, sa harap ng paparating na sakuna, ay magdurusa rin ng parehong kapalaran. Ngayon, ang paligsahan para sa Supreme Leader ay domain ng Core Formation Stage. Ang Key-Refining Stage ay maaari lamang manood. Libo-libong Core Formation Cultivators mula sa buong bansa ang nakatayong marilag sa mataas na langit, pinagmamasdan ang buong eksena. Marami ang mga pasyenteng may bato sa bato. Ngunit kung ito ay masyadong maliit, hindi ito magigising bilang Golden Core. Ang mga Golden Core Cultivator na naroroon ay humigit kumulang 6 hanggang 7,000. Ang kabuang bilang sa buong bansa ay tiyak na higit pa riyan. Marahil marami pa ang hindi dumating o hindi nagnanais na sumali sa alyansa ng mga cultivator. Tulad ng mga pasyenteng may bato sa bato na ipinahanap mo kay Gu Bichuan kanina. Lahat sila ay mga pasyenteng may malubhang karamdaman.
Kaya naman nagising ang kanilang golden cores, at ang kalidad ng mga golden cores na ito ay hindi pangkaraniwan. Habang mainit na nagaganap ang laban para sa pagiging pinuno ng Shangjing Cultivation Alliance, sa loob ng isang bulubundukin sa labas ng Kinyon City sa loob ng China. Isang bitak ang bumuka sa kawalan. Nang maging matatag ang bitak na ito na kasing taas ng isang tao, dahan-dahang lumabas ang dalawang figura mula rito. Ang kanilang anyo ay mabangis, nababalot ng isang patong ng pulang-pulang kaliskis, may sungay sa ulo at pakpak sa likod. Paminsan-minsan ay kumikislap ang uhaw sa dugo sa kanilang mga mapupulang balintataw. Haha, tama, ito nga ang planetang ito, sa wakas natagpuan ko na ito. Ang dalawang mababangis na halimaw na ito ay naramdaman ang magnetic field ng Blue Star, pagkatapos ay mumiti ng may pananabik at tumawa. Ang planetang ito ay nagluwal na ba ng sibilisasyon? Nang tumingala sila, nakita nila ang maunlad na lungsod ng Kinyon City. Agad silang nagpahayag ng pagtataka. Kawili-wili, napakawili-wili. Hindi ko alam kung anong uri ng lahi ito. Ano man ang lahi, kapag dumating na ang ating mga kasamahan ng maramihan, gagawin natin silang mga alipin sa pagmimina. Para maging ligtas, makihalo muna tayo sa lungsod ng lahi na ito at magsiyasat. Pagkasabi nito, dumiretso sila sa Kinyon City. Pagdating sa labas ng lungsod, pinalawak nila ang kanilang espiritual na pandama at sinakop ang isang maliit na bahagi ng lungsod. Napakahina ng lahi na ito. Lahat sila ay maliliit na hipon sa yugto ng key refining. Kaya ba nating patayin ang lungsod na ito? Ano sa palagay mo? Diretso bang salakayin o magtago at maghintay sa pagdating ng ating mga kasamahan? Ano pang hinihintay? Sakupin muna natin ang lungsod na ito, pagkatapos ay salubungin ang pagdating ng ating mga kasamahan. CJ. Matapos magkasundo ang dalawang dayuhang nilalang, sumabog ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan sa yugto ng core formation at dumiretso sa Kinyon City. Matagal na kayong naghihintay. Gayunpaman, nang tumawid sila sa moat, biglang may isang figura ang humarang sa kanilang daan. Ang dumating ay may puting buhok, nakasuot ng isang espesyal na suit, matangkad at tuwid ang tindig. Hindi iba kundi ikaw. Bigla kang lumitaw at pinahinto ang dalawang dayuhang demonyo sa kanilang pagsugod. Yugto ng core formation. Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na tunay na enerhiya ang isang nasa yugto ng core formation? Tila, nakatapak kami sa bakal. Hindi sila walang isip. Alam nila na hindi nila kayang labanan ang taong nasa harap nila. Walang sabi-sabi, naghiwalay sila at naging dalawang sinag ng liwanag. Tumakas sila sa dalawang magkaibang direksyon. Dahil nandito na kayo, bakit kayo nagmamadaling umalis? Ang huling sangkap ng aking 10,000 souls banner. Ang kulang na lang ay ang inyong mga demonyong panloob na gintong butil. Iyong itinaas ang iyong mga talukap at tumingin sa dalawang dayuhang demonyong tumatakas ng walang habas. Nagpakita ng isang panunuya ang iyong mga mata. 8 direksyong daliri, pumutok ka ng 2 daliri, at ang kidlat sa kalangitan ay umikot. 2 pumutok na tunog, naging 2 sinag ng kidlat na parang 2 kidlat. Diretso itong humabol sa 2 dayuhang demonyo. Napakabilis, sa isang kisap mata ay nasa likod na nila. Naku! Sa ilalim ng aura ng daliring iyon na sumusunod sa kanila, ang 2 demonyo ay nakaramdam ng isang nakamamatay na banta na tumatama sa kanilang kaluluwa. Nanginginig ang kanilang mga puso at lumiko ng may sigaw. Ginamit nila ang kanilang pinakamalakas na mahika upang lumaban, ngunit ang kanilang mga mahika ay nadurog na parang papel sa harap ng iyong pag-atake na ito. Ang kapangyarihan ng kidlat ay hindi nabawasan at dumiretso sa kanilang mga lalamunan. Biglang, 2 mababangis na ulo ang lumipad ng mataas. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi pa namamatay at sumugod mula sa kanilang mga ulo upang tumakas. Iwan niyo ang inyong mga kaluluwa upang maging masasamang espiritu ng aking 10,000 souls banner. Nang makita ito, nagpakita ang iyong noo ng isang sinag ng liwanag at 2 sinag ng pang-agaw ng kaluluwa ang sumugod upang habulin ang mga iyon at binihag ang 2 kaluluwa pabalik. Kasabay nito, sa pamamagitan ng pag-abot sa kawalan, kinuha mo ang mga katawan ng 2 demonyong nahuhulog na mula sa langit, at kinuha ang kanilang mga demonyong panloob na gintong butil. Dala ang kanilang mga katawan, naglaho sila sa mataas na kalangitan. Ang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng 10,000 souls banner ay ang Golden Core o Demon Core. Alam mo na ngayong araw ay may 2 dayuhang demonyo na sasalakay sa Kinyon City, kaya't naghintay ka rito ng maaga. Mabuti na lang at hindi ka lumihis mula sa dating landas ng pag-unlad. Kung hindi, kailangan mo lang manghuli ng isang Golden Core Stage Cultivator. Sa loob ng Satellite Department ng Kinyon City, nakita ba ninyo? Ang taong iyon ba ang susunod na tagapagmana ng Star God Group, Gu Changqing? Tama, iyon ay si Gu Changqing. Isang pitik ng kanyang daliri, 2 misteryosong nilalang na hindi bababa sa core formation stage ang napatay. Hindi ba sabi nila siya ay baliw? Kinuha niya ang inner cores ng 2 misteryosong nilalang. Iulat agad ito sa City Lord.
Sa City Lord Office, pinapanood ni Duhan ang laban para sa pagkapangulo ng alyansa sa kabisera. City Lord, nakakuha ang ating satellite ng isang kahanga-hangang eksena sa labas ng lungsod. Ito ang video. Nang matapos panoorin ni Duhan ang wala pang 3 minutong video, nagulat ang kanyang mukha. Ang lakas pala ni Gu Changqing. Ano ang pinagmula ng dalawang misteryosong nilalang na ito? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Gu Bichuan noong nakaraang araw. Hindi may paliwanag na nanikip ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, tumawag ang assistant ni Duhan. City Lord. Naglabas lang ng pahayag ang Star God Group. Anong pahayag? Binuksan ni Duhan ang link na ipinadala ng kanyang assistant. Pagpasok, nakita niya ang ganitong pahayag. Ipinapaalam ng Star God Group sa lahat ng mamamayan ng ika-6 na distrito na sa susunod na Lunes, ang ika-6 na distrito ay sasalakay ng hindi mabilang na mga demonyo. Ang lugar na ito ay magiging isang digmaan. Mangyaring lumikas agad. Ang sumusunod na video ay ang mga katawan ng mga demonyong nakapasok na sa ating Blue Star. Sa ilalim ng pahayag na ito ay may kasamang video. Ang nilalaman ng video ay ang 2 demonyong iyong pinatay kanina. Hindi maaari, totoo bang may mga demonyong sasalakay? Labis na seryoso ang mukha ni Duhan, agad siyang tumawag sa kanyang assistant. Tipunin agad ang lahat ng departamento para sa pulong. Pagkasabi nito, tumayo siya at mabilis na nagtungo sa conference hall. At sa paglabas ng pahayag na ito ng Star God Group, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Quezon City, lalo na sa ika-6 na distrito. Maraming tao ang mas piniling maniwala. Nagsimula na silang lumikas kasama ang kanilang mga pamilya, dahil mataas ang reputasyon ng Star God Group sa Quezon City, marami ang handang maniwala. Ikaw, na abala sa paggawa ng 10,000 souls banner, ay walang pakialam sa mga panlabas na bagay. Ano ang pangulo? Ano ang opisyal? Walang demonyong darating sa ika-6 na distrito, wala kang pakialam. Ang pagsikat ay nagsisimula sa pagkawasak. At saka, wala ring silbi ang pag-aalala mo. Kung sakaling kunin mo ang kontrol ng Quezon City, baka ikaw ay ituring na kontratao. Bakit gagawin ang isang bagay na walang kapalit? At pagkatapos ilabas ng Star God Group ang pahayag na yon, ang buong grupo ay tumahimik. Lahat ng cultivator ay nagsara para sa paglilinang. Ibinigay mo rin ang iyong mga tradisyon sa key refining stage cultivators ng Star God Group. Sa tulong ng mga tradisyonal na pamamaraan, ang kanilang paglilinang ay napakabilis. Sa bilis na ito, sa susunod na Lunes, ang mahigit 1,000 cultivator ng Star God Group ay aabot man lang sa key refining layer 8 pataas. Kamakailan, ang Star God Group ay patuloy na kumukuha ng mga cultivator. Marami ang dumating upang sumali, lalo na pagkatapos ng pahayag na ito. Dumating ang isang malaking grupo ng mga cultivator upang sumali, kitang-kita ang paglaki ng grupo. Matapos ang laban ng araw na ito, lumitaw ang Pangulo ng Cultivator Alliance. Lin Bixuan, 27 taong gulang, batikang pasyente ng bato sa Apdo, nagising ang 12 makapangyarihang Golden Course. Sa labanan, nangibabaw siya sa lahat. Gaya nga ng kasabihan, ang bagong opisyal ay may 3 apoy. Ang una niyang ginawa ay magdaos ng press conference. Ngayon, nakatayo si Lin Bixuan sa harap ng kamera na puno ng sigla. Mga kapwa cultivator. Ang pagbabagong ito ay nagbigay sa ating lahat ng malaking biyaya, naging mga cultivator na may lakas na magbuhat ng bundok. Ngunit ang mas malaking kapangyarihan ay nangangahulugan ng mas malaking responsibilidad. Marami pang hindi nakapagparehistrong mga kasamahan sa DAO. Pakiusap, pumunta kayo agad sa pinakamalapit na himpilan ng patrol para magparehistro ng inyong pagkakakilanlan. Sa susunod, magtatatag kami ng mga sangay ng Cultivation Alliance sa buong bansa. Kayo ang magiging mga tagapagtanggol ng bawat lungsod at bayan. Huwag kayong gumamit ng inyong hindi pangkaraniwang kapangyarihan para gumawa ng masama. Kapag nahuli ng Alliance ang mga ganitong kriminal, sila ay parurusahan ng kamatayan. Mag-ingat kayo, at saka, kung hindi kayo magparehistro sa pinakamalapit na himpilan ng patrol sa loob ng 3 araw, ituturing kayo ng Alliance bilang mga mapanganib na elemento at dadakpin. Ang press conference na ito ay tumagal ng mahigit 1 oras bago natapos. Ang Cultivation Alliance ay pansamantalang naitatag na, ngunit marami pa ring mga cultivator ang hindi nagnanais na sumali. Ang ilang mga mapaghimagsik na cultivator ay nalaman na. Ang Star God Group ay malawakang kumukuha ng mga cultivator, at ang mga benepisyo ay napakasagana. Kaya't pumunta sila sa Star God Group. Ang Star God Group ay tumanggap ng lahat, at hindi pinapunta ang kanilang mga cultivator upang magparehistro. Kung magkakaroon ba ng problema mula sa gobyerno? Sa iyong presensya, ang Star God Group ay walang kinakatakutang problema. At totoo nga. Sa 3 araw ng umaga, dumating ang mga tao mula sa Cultivation Alliance. Sila ang 3 at 4 na elder ng Alliance, 2 core formation cultivator. Ang sumalubong sa kanila ay ang iyong sekretarya, si Gu Jiao. Mga nakatatanda, ang chairman at ang binibini ay nasa closed door cultivation.
Mangyaring hintayin silang lumabas bago bumalik. Sa reception hall, magalang na sinabi ni Gu Jiaojiao, "Kami ay mga elder ng Alliance. At ang Star God Group ay nagpadala ng isang maliit na sekretarya para sumalubong sa amin." Sila ay ngumiting malamig. Isang pressure mula sa core formation ang sumabog, itinulak si Gu Jiaojiao pabalik ng ilang hakbang. "Paano kayo nangahas na maging ganito kawalang galang? Gusto ninyong makipagdigma sa Star God Group?" Galit na tanong ni Gu Jiaojiao. "Makipagdigma? Karapat-dapat ba kayo sa harap ng aming alliance?" Ang dalawang ito ay nasa 30 hanggang 40 anyos, pangkaraniwang itsura. Kung wala ang pagbabagong ito ng mundo, sila ay mga mababang tao lamang. Ngayon, bigla silang umangat na nagpapalaki ng kanilang tiwala sa sarili ng walang katulad. Tinitingnan nila ang lahat ng may pagmamataas. "Ginoong Huang, mangyaring kumilos," malungkot na sabi ni Gu Jiaojiao. "Tama ang sinabi ng binibini. Kayo ay isang grupo ng mga walang disiplina." Mula sa likod ay lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit. Ang dalawang elder ng Alliance na nakaupo sa sopa na nakatutok ang ilong sa langit ay tumingin sa lumalabas na si Huang Lao, walang takot sa kanilang mga mukha. Nagbanta sila, "Ano? Gusto mong maging kaaway ng Alliance?" "Wala akong balak maging kaaway ng sinuman," sabi ng matanda, "ngunit ang sinumang mangahas na lumaban sa Star God Group ay magiging kaaway ko." Boom! Pagkasabi ni Huang Lao, ang kanyang tunay na enerhiya ay sumabog na parang malaking ilog. Ang lalim ng tunay na pinagmulan. Nagbago ang kulay ng dalawang elder ng Alliance. Sinabi ng binibini, "Kung sino man ang magdulot ng gulo pasensya na, kailangan niyong mamatay." Nanlamig ang tingin ni Huang Lao. Isang matinding intensyon ang lumabas. Finger-pointing star. Susunod, siya ay walang awang kumilos. Ang kanyang galaw ay mabilis na parang hangin, itinaas ang kanyang mga kamay. Ang nakakatakot na liwanag ng bituin ay kumikislap sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, tinutok niya ang kanyang daliri sa noo ng dalawang elder. Putok! Sa susunod na segundo, ang dalawang ulo ay sumabog na parang pakwan. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagsanay ng mga pamamaraan at spells at ng mga hindi. Si Huang Lao ay ang ikatlong pinakamalakas sa ilalim mo. Taglay niya ang 3 gintong core. Ang pagpatay sa dalawang ito ay parang bata. Kinuha ni Huang Lao ang kanilang gintong core at tumingin sa namumutlang si Gu Jiaojiao. Tawagin ng mga tao paakyat, itapon ang kanilang mga bangkay. Hindi nagtagal, ang dalawang bangkay ay itinapon ng mga tauhan ng Star God Group. Ano ito? Diyos ko! Hindi lang nawawala ang ulo, kundi butas ang tiyan at nakalabas ang mga lamang loob. Kita sa lupa ang dalawang walang ulong bangkay na may butas sa tiyan. Lahat ay nakaramdam ng matinding takot, marami ang sumuka sa lugar. Wala pang 10 minuto, dumating ang mga sasakyan ng pulisya ng maramihan. Sa pinakaunang kotse, bumaba si Alkalde Duhan mula sa passenger seat. Ang mukha ni Duhan ay seryoso. Inutusan niya ang mga pulis na asikasuhin ang mga bangkay, samantalang siya mismo ay naghintay. Pagkatapos, dinala niya si Director Zhu patungo sa gusali ng Star God Group. Ngunit bago pa sila makapasok, si Gu Jiaojiao ay lumabas mula sa loob at nagkunwaring walang alam na nagtanong. "Alkalde Du, Director Zhu, kayo pala. Ano po ang inyong pakay?" Napangiti ng mapait si Duhan. "Secretary Gu, may nangyaring pagkamatay at nagtatanong ka pa kung ano ang pakay namin. Ang awayan ng mga cultivator ay hindi yata sakop ng pulisya. Kung gusto niyo ng paliwanag, mas mabuting ipatawag niyo ang mga cultivator mula sa Alliance." Matigas na sabi ni Gu Jiaojiao at pagkatapos ay bumalik sa loob. Umiling si Director Zhu, "Alkalde, ang Star God Group ngayon ay hindi natin kayang pakialaman. Umuwi muna tayo at ipaalam ito sa Cultivator Alliance sa kabisera, hayaan silang asikasuhin ito." Ang bilang ng mga cultivator ng Star God Group ngayon ay umaabot na sa 5 hanggang 6,000, kasama si Gu Changqing na hindi masukat ang lalim, nagpapakita na sila ng kanilang mga pangil. "Umalis na tayo." Tumango si Duhan. Pumunta lang siya rito para magpakitang tao, hindi siya nangangahas na talagang guluhin ang Star God Group. Ngayon ay Biyernes na. Sa kabiserang lungsod, ang Alliance Headquarters ay 100 palapag na gusali na nakatayong mataas. Ang Star God Group ay napakalaking kapal. Isang galit na boses ang narinig mula sa opisina ng pinuno. Si Lin Bixuan ay nasa isang tawag sa telepono, ang kanyang mukha ay napakadilim. Sa wakas, pinatay niya ang tawag ng napalakas. Isang mapanlinlang na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Star God Group, hindi na kayo kailangan pang umiral." Pagkatapos ay tinawagan niya si First Elder Xuanyuan Tuusen. "Xiao Xuan, may problema ka ba?" Nang sumagot ang tawag, narinig ang malalim na boses ni Xuanyuan Tuusen. "Elder Xuanyuan, ganito ang sitwasyon." Isinalaysay ni Lin Bixuan ang pangyayari. Nagsalita si Xuanyuan Tuusen ng mabigat, "Ang awayan ng mga cultivator ay nasa iyong buong kapangyarihan. Tandaan, ayaw kong makakita ng mga ordinaryong tao na naaapi ng mga cultivator. Elder, makatitiyak kayo. Sinumang cultivator na makasakit ng ordinaryong tao, kahit sino pa siya,
aking paparusahan ng mahigpit. Kung paano haharapin ang Star God Group, nasa iyo ang desisyon. Pagkasabi ni Xuanyuan Tuusen ay ibinaba ang tawag. Star God Group, humanda kayo sa pagkawasak. Ngumiti ng malamig si Lin Beixuan. Pagkatapos ay sinabi niya, Xiaolan, ipaalam sa lahat. Tipunin ang mga miyembro na may ranggong tang o mas mataas sa conference hall. Opo, isang magalang na boses ng babae ang narinig mula sa labas. Isang pagpupulong laban sa Star God Group ang naganap. Noong Sabado ng gabi, biglang lumabas ang isang napakalakas at masamang enerhiya mula sa iyong silid. Isang enerhiyang nagpapanginig ng kaluluwa. Ano yon? Nagtagumpay ba ang binata sa paggawa ng kanyang artifact? Ang lakas ng pagkagulo, agad nitong ginising ang lahat ng cultivator sa yugto ng pagbuo ng core na nagmumuni-muni sa Kinya Spiritual Hospital. Lumabas sila mula sa kani-kanilang mga silid at nagtipon sa maluwag na bulwagan sa unang palapag. Lahat ay gustong makita ang kapangyarihan ng iyong nilikhang mahiwagang kagamitan. Ang mga cultivator na nasa core formation na naroon ay mayroong hindi bababa sa 2 gintong core bawat isa, at sila ay nagsasanay ng mga mahiwagang sekreta at mahika. Ang kanilang lakas sa labanan ay kaya nilang lumaban ng isa laban sa 100 sa parehong antas. Makalipas ang halos 1 oras, dahan-dahan kang bumaba mula sa itaas. Binata, nagawa na ba ang mahiwagang kagamitan? Nang makita kang bumaba, sabik na lumapit ang lahat. Ngumiti ka ng bahagya, at sa iyong palad ay may umuusok na ambon. Pagkatapos, isang bandila na may habang 150 sentimetro ang lumitaw. Ang katawan nito ay puno ng mga agos ng mahika at kidlat, at may nagbabantang aura ng masamang espiritu. Sa loob ng bandila ay umuusok ang ambon, at paminsan-minsan ay makikita ang 2 malalaking demonyong gumagala, naglalabas ng dumadagundong na atungal. Sa paglitaw ng bandilang ito, ang buong espasyo ay napuno ng isang nakakatakot na presensya na nagpapahina sa diwa at nagpapalamig sa buong katawan. Ito ba ang mahiwagang kagamitan? Pakiramdam ko ay malaki ang nadaragdag na lakas sa ating labanan. Binata, mahirap bang gawin ang mahiwagang kagamitan? Kung may oras ka, pwedeng gumawa ka rin para sa amin. Sa pakiramdam ng kapangyarihang nagmumula sa mahiwagang kagamitan sa iyong kamay, ang higit sa 100 cultivator na nasa core formation ay nagpamalas ng matinding pagnanasa. Sa ngayon, mahirap itong gawin, kailangan ng maraming pagsisikap. Pero muli kong ipinapangako. Nasa hinaharap, bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng sariling mahiwagang kagamitan. Umiti ka ng mahina. Ang mahiwagang kagamitang ito ay tinatawag na Abyssal Banner. Ito ay may 2 anyo. Sa kasalukuyan, kayang maglaman ng 70,000 demonyo. Madali ring lumikha ng mga demonyo. Kapag natalo mo ang isang kaaway, ang Abyssal Banner ay direktang sumisipsip ng kanyang kaluluwa. Ang isa pang anyo ay ang Dragon Abyss Demon Form. Ang mahiwagang kagamitang ito ay gumugol sa akin ng maraming pagsisikap. Pinag-isa ko ang ilang patak dito, ito ang aking magiging pangunahing mahiwagang kagamitan sa hinaharap. Sa pagsabi mo, nag-utos ka ng isip. Ang anyo ng mahiwagang kagamitan sa iyong kamay ay nagbago, at sa isang iglap ito ay naging isang mahabang sibat na may agos ng kidlat at puno ng aura ng pagpatay. Tuwang-tuwa ka sa mahiwagang kagamitang ito. Bagamat mababa ang kalidad ng mga materyales na ginamit, sa hinaharap ay maaari kang magdagdag ng mas magagandang materyales. Napakalakas, gaya ng sa mga nobela. Ang mahiwagang kagamitan ay nagbibigay ng malaking pagpapalakas sa mga cultivator. Ang pagkakaroon ng mataas na antas na mahiwagang kagamitan ay ginagawang madali ang lumampas sa antas laban sa kaaway. Binata, kailan namin magkakaroon ng sarili naming pangunahing mahiwagang kagamitan? Ang lahat ay nagniningning sa inggit. Malaki ang tulong ng mahiwagang kagamitan sa isang cultivator, ngunit huwag masyadong umasa dito. Ang sariling pagsasanay at pundasyon ay mahalaga rin. Ibinalik mo ang Dragon Abyss Demon Banner at sinabi, sa Lunes ay magkakaroon ng isang labanang may kinalaman sa buhay at kamatayan. Dito ako nangangako, ang 10 may pinakamaraming napatay na demonyo. Ako mismo ang gagawa ng isang pangunahing mahiwagang kagamitan para sa inyo. Nang marinig ito, ang mahigit 100 cultivator na nasa core formation ay nagliwanag ang mga mata, sabik na dumating na ang mga demonyo. Ngunit sa sandaling iyon, si Elan ay nagmamadaling pumasok. Binata, may problema. Maraming cultivator mula sa Alliance na nasa core formation ang pumaligid sa gusali ng korporasyon. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Ang mga tingin ay napunta kay Elan. Anong nangyari? Malamig ang iyong mga mata at seryosong nagtanong. Si Elan ay hindi nangahas na magtago, at sinabi ang tungkol sa pagkamatay ng 2 cultivator na nasa core formation ng Alliance kahapon sa kamay ni Huang Lao. Labis na umaapi. Tama, binata, patayin natin sila. Ano ba ang Cultivator Alliance? Isang bagay na parang tae. Nang malaman ang dahilan at epekto ng insidente, lahat ng naroon ay nag-umapaw sa hangaring pumatay. Ilang tao ang dumating. Wala kang ekspresyon sa mukha.
Ngunit kitang-kita ng lahat ang balak na pumatay sa iyong mga mata. Sabi ng sekretarya, may 300 na nasa core formation, pinamumunuan ng Vice-Pangulo ng Cultivator Alliance. At na live nationwide pa, sinasabing tayo raw ay mga rebelde, mga independyente, hindi sumusunod sa opisyal na disiplina. Lilipulin natin ang mga peste na ito, sabi ni Yelan na naggangalit ang mga ngipin. Mga walang kwentang grupo. Akala nyo ba kapag mayroon na kayong antas ng pagbuo ng DAN, mataas na kayo? Puno ka ng isang napaka-imprenta na pumatay na aura, malamig niyang sabi. Kung hindi ko disiplinahin ang tinatawag na Cultivation Alliance ngayon, iisipin ba nila na ang Star God Group ay kanilang laruang nilalaro? Tara! Sumama sa akin at patayin ang batch na ito ng mga cultivator ng pagbuo ng DAN, kunin ang kanilang mga gintong elixir upang sanayin. Pagkasabi nito, ikaw at si Yelan ay unang lumipad palabas. Patayin! Lahat patayin! Anong mga tao ito? Pumapasok pa sila sa aming teritoryo. Ngayon ay papauwiin silang patay at sasalakayin ang kabisera upang patagin ang tinatawag na Cultivation Alliance. Ang mahigit 100 cultivator ng pagbuo ng DAN na naroroon ay pawang puno ng galit, nagsisiksikan sa likod mo at sumalakay patungo sa Star God Group Building. Isang malagim na massacre ang malapit ng magsimula, kahit na ang paglusob ng demonyo ay darating at mahalaga ang mga cultivator ng pagbuo ng DAN. Ang mga taong dapat patayin ay hindi mo iiwan. Ang Star God Group Building ay napakaabala ngayon. Ang mahigit 400 cultivator ng pagbuo ng DAN ng Cultivation Alliance ay pinalibutan ang pintuan ng mahigpit. Sa malayo ay may makapal na tao na nanonood at may mga espesyal na reporter na nagli-live broadcast. Paulit-ulit na isinasalaysay ang mga walang basehang ambisyon ng Star God Group. Dumating kayo ng ganito kalakas, gusto ba ninyong makipagdigma sa Star God Group? Sa harap ng pinto, si Old Huang ay nakatayong mag-isa, puno ng paglidib, na nakatingin sa 400 cultivator ng pagbuo ng DAN sa tapat. Haha! Makipagdigma? Karapat-dapat ba kayo? Ang pangalawang pinuno ng Cultivation Alliance, si Wurui, ay nagpakita ng isang mapanlait na ngiti. Ang Star God Group ay malawakang kumukuha ng mga cultivator kamakailan, gusto ba ninyong mag-alsa? Kahapon ay brutal ninyong pinatay ang isang matanda ng aming alliance. Ang mga manggugulo tulad ninyo ay dapat patayin lahat, ngunit ang aming leader ay mahabagin at handang bigyan kayo ng pagkakataon. Palabasin ang inyong chairman at sumali ang Star God Group sa alliance. Sa gayon ay hindi na namin kayo usigin. Si Old Huang ay napatawa matapos marinig ang mga salita ni Wurui. Tama nga ang sinabi ng binata. Ang mga cultivator ng inyong alliance ang tunay na mga peste na sumisira sa sangkatauhan. Ganito na ba kayo kagahaman na lamunin ang Star God Group? Nang marinig ito, nagliwanag ang galit sa mga mata ni Wurui. Sino ang inyong binata? Kung siya nga ang nagsabi nito, kahit na sumali ang Star God Group sa alliance ngayon, kailangan pa rin siyang mamatay. Ano? Natapalan na ang inyong kahihiyan kaya nagalit. Mapanuksong ngumiti si Old Huang. Alam mo ba kung bakit maraming cultivator ang hindi nagbabalak sumali sa alliance? Dahil sila ang tunay na nag-iisip para sa bansa. Kayo, mga cultivator ng alliance, ang unang ginawa ng makakuha ng kapangyarihan ay ang pagsamantala sa mga tao. Ilang grupo ang lihim ninyong pinagbanta sa mga nakaraang araw upang magbigay ng shares. Huwag ninyong isipin na hindi namin alam. Mga direktor. Oras na ninyo, malamig na sabi ni Old Huang, at umurong sa gilid. Sa kanyang sinabi, si Gu Jiao ay lumabas kasama ang mahigit 10 kilalang direktor ng grupo sa Dragon Country. Nang makita sila ni Wurui, alam niyang masama na ang loob. Bago pa siya makapagsalita, isang babaeng may marangal na aura ang humarap na puno ng galit. Huwag kayong paloko sa mapagkunwaring alliance na ito. 3 araw lang ang nakalipas, may isang hayop na nagpapakilalang Ninth Elder ng alliance ang pumunta sa amin. Pinilit akong ibigay ang 10% shares ng aking Bright Moon Group. Kapag hindi raw ako pumayag, binantaan niya akong mag-ingat sa paglabas, baka atakihin ng demonyong hayop. Kung hindi kayo naniniwala, narito ang kontrata. Sabi niya, kinuha ang kontrata mula sa kanyang bag, at iniladlad ito sa harap ng milyon-milyong manonood sa livestream. At ang aking Dragon Group ay pinagbantaan din ng Alliance 12 ni Elder na kunin ang 10% shares, narito ang kontrata. At ang aking Tenyu Group, narito ang kontrata. Anong klaseng halimaw na alliance, puro mga hayop lang kayo. Noong isang araw, dinala ninyo ang anak ko. Hayop na 18 ni Elder, lumabas kayo. Nasaan ang anak ko? Ibalik ninyo siya. Lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking may beer belly, may hawak na kontrata, puno ng dalamhati at galit, at sumigaw sa mahigit 400 core formation cultivators ng alliance sa tapat. Habang sunod-sunod na lumalabas ang mga direktor ng kumpanya na may dalang kontrata, hindi lamang nagulo ang eksena, pati na rin ang milyon-milyong manonood sa opisyal na livestream ay natulala. Sa kagalit na isinumpa ang Cultivation Alliance, paninirang puri. Paninirang puri ito.
Biglang sigaw ni Wurui ng puno ng pagpatay na intensyon. Paano kayo nangangahas manira sa aking Cultivation Alliance? Paninirang puri ito. Biglang sigaw ni Wurui ng puno ng pagpatay na intensyon. Paano kayo nangangahas manira sa aking Cultivation Alliance? Ngayon, gagawin kong duguan ang Star God Group. Patayin sila. Lahat ng naninira sa atin ay dapat mamatay. Sa sandaling iyon, ang 400 galit na core formation cultivators ng Cultivation Alliance ay biglang sumabog ang kanilang tunay na enerhiya, handang punitin ang mahigit 10 direktor. Ano? Hindi kayo manalo sa argumento kaya gagamit ng dahas. Pero sa sandaling iyon, isang mahinahong tinig, kasabay ng isang nakalalasing at maladyos na presensya, ay bumagsak. Boom! Tinakpan nito ang 400 core formation cultivators ng Alliance. Sa ilalim ng napakalawak na presyon, mahigit 400 core formation cultivators ay nanginig ang buong katawan, ang kanilang tunay na enerhiya ay sumabog, lahat ay nabaklash at may dugo sa gilid ng labi. Takot na lumingon sila sa pinanggalingan ng tunog. Sa harap ng Star God Building, 2 figura ang bumaba mula sa langit. Ang iyong puting buhok ay nakatindig, mabagsik ang aura. Kasama mo si Elan. Ang iba ay nasa likod pa. Nang salubungin ni Wurui ang iyong tingin, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, para bang nakaharap siya sa isang napakalaking demonyo. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang hindi nakikitang kamay. Sino ka? Tanong ni Wurui, pinipigilan ang takot sa kanyang puso. Itinaas mo ang iyong mga mata at walang gaanong emosyong sinabi, hindi mo ba narinig na tinatawag nila akong binibini? Gusto mong gamitin ang Star God Group para magpakita ng kapangyarihan? Akala niyo ba kaya ninyo kaming lipulin? Malamig at matalim ang iyong boses, puno ng matinding balak na pumatay. Bakit hindi niyo pinaparehistro ang inyong mga cultivator? Bakit niyo pinatay ang elder ng aming alliance? Hindi ba ito paghihimagsik? Paratang ni Wurui, ngumiti ka ng may paghamak, ayaw kong makinig sa inyong maruruming hayop na walang kwenta. Ngayon, humanda kayong mamatay. Pagkasabi mo, biglang may lumabas na pulang sinag mula sa iyong mga mata, kasing bilis ng kidlat, na tumagos sa ulo ni Wurui. Hindi lamang iyon, ang pulang sinag ay hindi bumagal, sunod-sunod na tumagos sa ulo ng 12 ng core formation cultivators sa likod ni Wurui. Sa sunod-sunod na thud, isang iskarlata at puting bulaklak ang namumulaklak. Ang kanilang soullight ay gustong tumakas. Pero hinuli ito ng blood mark sa iyong noo at ibinalik. Ang ibang core formation cultivators ng Alliance, nang makita ito, ay sobrang takot na halos mamatay. Nang matauhan sila, wala na silang pakialam sa iba. Walang sabi-sabi, lumipad sila at nagkalat sa lahat ng direksyon para tumakas. Haha! Akala nyo ba hahayaan namin kayong tumakas? Pero sa oras na yon, ang mahigit 100 core formation assassins sa ilalim mo, nang makita ang mga tumatakas na Alliance cultivators, ay humahagalpak na tumawa at hinabol sila para patayin. Nagsimula na ang massacre. Ang natitira pang 200 core formation cultivators ng Alliance ay tuluyang natakot sa kakilakilabot na kapangyarihang ipinakita mo. Isang bagay lang ang nasa isip nila, takbo. Pero ang mahigit 100 core formation cultivators sa ilalim mo ay walang balak na pakawalan sila. Galit na galit nilang hinabol at pinatay. Lahat sila ay nagsanay ng mga cultivation technique at spells, at bawat isa ay may hindi bababa sa 2 golden core, kaya sobrang lakas nila sa labanan. Ang pagtugis ay isang tiyak na patay, hindi na kailangan ng pangalawang suntok. Nasaksihan mo ang massacre na ito. Lumiwanag ang marka ng kaluluwa sa gitna ng noo, binihag at ibinalik ang mga totoong kaluluwa ng mga nahulog na Jaidan cultivators. Yan is Gyu. Salamat sa pagtulong mo. Sa oras na ito, ang 13 na direktor sa likod ni Gu Jiao ay lumapit upang pasalamatan ka. Ngumiti ka ng mahina, hindi nyo alam ang tunay kong kakayahan bago kayo magpatotoo. Inilantad ang 5 kasamaan ng alyansa. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, pasalamatan ko ang inyong tapang at hindi pagsuko. Ang mga grupong nasa ilalim ng 13 direktor na narito ay hindi kasing laki ng New God Group, ngunit malalaking grupo na may halagang 100 bilyon pataas. Yin Hizgyu, ang aking anak na babae ay kinuha ng 18 matatanda ng Beastly Alliance. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung mailigtas mo ang aking anak, mula ngayon ay susunod ang aking key-group sa New God Group. Lumapit sa iyo ang isang nasa katanghaliang gulang na may beer belly, umiiyak na humihingi ng tulong. Dahil sa karanasan mo sa nakaraan, umiling ka. Baka patay na ang anak mo. Ayon sa pag-unlad ng nakaraang buhay, bukas ang nasa katanghaliang gulang na ito na si Kitao. Dahil hindi umuwi ang kanyang anak, nagdaos ng press conference at pinalaki ang issue. Ngunit ang kapalit ay ang bangkay ng kanyang anak, at ang maling akusasyon ng Cultivation Alliance na siya ay nang-aapi sa mga ordinaryong tao at pinatay na. Nang marinig ito ni Kitao, biglang sumakit ang kanyang puso, parang nawalan ng kaluluwa at bumagsak sa lupa. Muli mong sinabi, baka hindi pa patay pero kailangan kong puntahan mismo. Ernest Gyu, pakiusap. Kung mailigtas mo ang aking anak,
ang buhay ko ay sayo, at ibibigay ko rin ang Ki-group. Nang marinig ito ni Kitao, bigla kang niyakap sa binti, nagmamakaawa. CJ, iyan ang sinabi mo, pero maging buhay o patay, gusto ko ang iyong grupo. Pumayag ka ng masaya. Tumango si Kitao ng mariin. Yes, Gyu, gusto naming makipag-alyansa sa inyong grupo. Ang ibang direktor, nang makita ito, sabay-sabay na humiling. Pag-usapan ito kasama si Secretary Gyu, ayokong pangasiwaan ang mga bagay na ito. Kinuha mo ang gintong bangka mula sa dose-dosenang bangkay ng Jaidan cultivators sa lupa, pagkatapos ay lumipad pa itaas at biglang umalis. Samantala, natapos na ang pagtugis sa langit. Wala ni isa sa 400 Jaidan cultivators ng Cultivation Alliance na nakaligtas. Sa pamumuno ni Elder Huang, lahat ay tumuloy sa Star God Building. Dahil lalabas ka upang pamunuan ng Star God Group, hindi na nila kailangang manatili sa Kinya Mental Hospital. Sa labas ng Star God Group Building, bumalik ang katahimikan, ngunit sumabog ang internet. Isa-isa, ang mga video ay na-upload. Sa iba't ibang platform ng video, sa loob lamang ng wala pang kalahating oras, pumalo ito sa trending. Wow! Ang Cultivation Alliance na ito ay napakasama. Sa tingin ko ay walang bago, ang mga bayani na pumatay ng dragon ay nagiging dragon din. Ang mga cultivator ng Cultivation Alliance ay dating ordinaryong tao. Paano nila mapapanatili ang kanilang orihinal na pagkatao kapag binigyan ng kapangyarihan? Tama ang nasa itaas. Hindi ako maniniwala sa Cultivation Alliance, sinusuportahan ko ang Star God Group, sinusuportahan ko si Enyes Gyu. Maganda nga ang Star God Group. Mukhang marami silang alam tungkol sa mga lihim ng pagbabagong ito. Nag-check ako ng ilang impormasyon online, lahat ay nagsasabing si Enyes Gyu ay baliw. Chismis lang yan. Hehe, gusto ko ring sumali sa Star God Group. Papunta na ako sa Kinyon City ngayon, may sasama ba? Anong klaseng alyansa yan? Puro kalokohan. Ang Star God Group ang pinakamagandang pagpipilian. Maganda ang benepisyo, at narinig kong may libreng inheritance technique. Sa lahat ng major online platform sa bansa, puro talakayan at pagmumura sa Cultivation Alliance, at kung gaano kagaling ang Star God Group. Simula ngayon, tuluyan nang nasira ang reputasyon ng Cultivation Alliance. At ang Star God Group naman ay sumikat dahil sa kontrobersyang ito. Sa araw na ito, hindi mabilang na cultivators mula sa buong bansa ang dumating upang sumapi. Sa punong tanggapan ng Alliance sa Beijing, opisina ng Alliance Master Xiao Lin, ito ang Cultivation Alliance na pinamumunuan mo. Si Lin Bixuan ay kakalabas lang mula sa cultivation nang makatanggap ng tawag mula kay Xuan Tuosen. Elder Xuan, ano ang problema? Si Lin, na hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas matapos mag-retreat, ay nagtatakang nagtanong nang marinig ang malamig na boses ni Xuan Tuosen. Hindi mo pa alam? Tingnan mo sa internet, pagkatapos bigyan mo ako ng paliwanag. Malamig na sabi ni Xuan Tuosen bago ibaba ang tawag. Nagkunot noo si Lin Bixuan at pumasok sa lane platform. Nang makita niya ang trending topics, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niyang tinawagan si Xuan Tuosen. Galit na sabi niya, Elder, hindi ko inaasahan na ang Alliance ay may napakaraming peste. Lahat sila ay mga demonyo. Bigyan mo ako ng isang araw, ipapapatay ko lahat ang mga hayop na ito. Malamig na sabi ni Xuan Tuosen, kung alam mo o hindi, alam mo sa sarili mo. Oras na para palitan ang iyong posisyon bilang Alliance Master. May pumalit na sayo. Ikaw ay magiging Vice Alliance Master na lamang, damn it. Sasabihin mo bang aalisin mo ako bilang Alliance Master? Kung ayaw ninyo sa akin, may ibang lugar na tatanggap sa akin. Papatayin ko muna ang pumalit sa akin. Pagkatapos ay hahanapin ko kayong 6 na matatandang demonyo at papatayin ko kayo. Ang mukha ni Lin Bixuan ay puno ng galit, ang apoy sa kanyang mga mata ay tila sasabog. Sino ang gusto mong patayin? Biglang may narinig na ng aasar na tawa mula sa bintana. Sino? Biglang tumingin si Lin Bixuan at nakita ang isang binata na nakatayo sa labas ng bintana, nakangisi habang nakatingin sa kanya. At ang taong ito ay si Lu Hao na nawala ng ilang araw. Ngunit ang Lu Hao na ito ay may kalmadong aura na hindi angkop sa kanyang edad. Patay. Ngumisi ng malamig si Lu Hao at dumaan sa tabi ni Lin Bixuan. Ang ulo ng huli ay nahiwalay sa katawan. Umupo si Lu Hao sa opisina, tumingin sa bangkay sa sahig, pagkatapos ay tinawagan si Xuan Tuosen. Elder, naayos na ba? Ang mga langgam na tulad niyan, isang iglap lang ay abo na. Ngumiti ng mahina si Lu Hao. Elder, paano mo planong hawakan ang Star God Group? Si Gu Changqing ay lubhang kawili-wili. Kahit ako ay hindi lubos na makaintindi sa taong ito. Huwag munang kumilos, hayaan mo akong alamin ang tunay na pagkatao ni Gu Changqing. Ang mga bagay sa pagitan ng mga cultivators ay bahala na sa iyo, Elder. Susunod, kailangang patayin ang ilang core formation cultivators upang patahimikin ang galit ng mga tao. Si Xuan Tuosen ay hindi lamang tinatawag na Elder si Lu Hao, kundi pati ang tono ay lubhang magalang. Mahinahong sabi ni Lu Hao, alam ko kung paano gagawin. Ngunit hindi ito ang oras para dito.
Malapit nang dumating ang malaking kapahamakan ng sangkatauhan, sa aking palagay, sa mga susunod na araw. Ang mga dayuhang demonyo, iniulat ito ng Kinyon City, at nagmula ito kay Gu Changqing ng Star God Group. Ang bangkay na kanilang inilantad noong araw na iyon, ito ba ay isang dayuhang demonyo? Nagtatakang tanong ni Xuan Tosen. Tama. Iyon ay bangkay ng isang dayuhang demonyo. Sa loob ng Star God Group, malamang na mayroon ding katulad ko, at ang taong iyon ay maaaring si Gu Changqing. Napaisip si Lu Hao. Nagagawa nilang mahulaan ang araw at lokasyon ng pagdating ng mga dayuhang demonyo. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Bukod dito, kailangan din kayong maghanda. Ang mga mainit na armas ng tao laban sa key refining. Ang mga langgam sa panahong ito ay may kakayahang manakit. Handa akong mag-utos ng hukbo para lumaban, nag-aalangan na sabi ni Xuan Yuan Tosen. Epektibo ba ang mga mainit na sandata laban sa mga demonyo mula sa labas? Dahan-dahang sabi ni Lu Hao. Nakita mo na ang barrier array na bumaba mula sa langit sa Blue Star. Sa harap ng array na ito, ayon sa aking tantya, ang antas ng mga demonyong makababa ay hindi lalampas sa Jidan. At hindi sila makakababa ng maramihan. Ang pinakamarami sa Jidan ay ang mga langgam na nasa Lianqi at Zuje. Ang inyong mainit na sandata ay maaaring makasakit sa Lianqi. Ngunit ang bilang ng mga demonyong bababa ay maaaring lampas sa ating imahinasyon. Ito ay isang malaking sakuna para sa sangkatauhan. At ito rin ay pagkakataon para umangat. Si Lu Hao na ito, kung saan galing, maraming alam. Pagdating ng takip silim, pumunta ka sa Shangjing. Lumitaw ka sa labas ng isang villa. Nang sumakop ang iyong kaluluwa sa villa, bigla mong nakita ang isang napakasakit na tanawin. Isang matabang nasa katanghalian ang ginagahasa ang isang napakagandang babae. Patay na ang babae, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Tunay na isang hayop. Sa pagkakita nito, umaapaw ang iyong balak na pumatay. Sa pagtingin sa bangkay ng babae, medyo nagulat ka. Napakalakas ng puot. Sige, may kulang pa akong ilang espiritu ng puot para sa Black Cloud Flip. Isa ka sa kanila. Pagkasabi nito, kumikinang ang soul mark sa iyong noo, nagpaputok ng soul light na pumasok sa bangkay ng babae. Binalik ang natitirang kaluluwa ng babae. Sa loob ng iyong dagat ng kaluluwa, ang natitirang kaluluwa ng babae, wala ng malay, ay gumagala roon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang hindi mabilang na itim na ulap sa espasyong ito. Ang mga sinulid ay tumagos sa kanyang katawan. Sa pagpasok ng itim na ulap sa katawan, ang natitirang kaluluwa ay sumigaw ng likas. Ang walang katapusang itim na ulap ay nagsimulang kumalat sa loob niya. Ang walang katapusang sakit ay nagdulot sa kanya na hindi mabuhay o mamatay. Ang natitirang kaluluwa ay tila magkawatak-watak. Kasabay nito, ang puot na naipon sa kanyang bangkay ay nagtitipon din, hindi nakikita ng mata. Nang makita ito, nagtapon ka ng ilang gintong butil. Ang unang espiritu ng Black Cloud Flip ay malapit ng lumitaw. Mga kalahating oras ang lumipas. Sa harap mo, isang ipuipon ng itim na ulap ang lumitaw, isang babaeng nababalot ng itim na ulap, tila espiritu, ngunit parang bangkay. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng buhay. Pakisuyo, Panginoon, hayaan mo akong kainin ng buhay ang hayop na yon. Lumuhod siya sa harap mo, nakayuko ang ulo. CJ, hihintayin kita. Mula ngayon, tawag kita 01. Salamat, Panginoon. Sa iyong pahintulot, biglang pumasok si 01 sa villa. Pagkatapos, narinig ang mga hiyawan na lubhang malungkot. Wala na siyang alaala ng nakaraang buhay. Alam lang niya na namatay siya sa kamay ng matabang iyon. Likas na gusto niyang maghiganti. Pagkalipas ng mga 10 minuto, lumabas si 01 na puno ng dugo ang bibig. Ang matabang nasa Jiaizhou ay literal na kinain niya ng buhay. Ibinalik mo siya sa Black Abyss Flip at umalis dala ang bangkay ng mataba. Ngunit ilang sandali pa matapos kang umalis, lumitaw si Lu Hao sa lugar. Kawili-wili. Kahit ang sinaunang paraan ng pagpapahirap ng kaluluwa ay mayroon siya. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para malaman ang kanyang pagkatao. Sa pagtingin sa direksyon ng iyong pag-alis, bumulong si Lu Hao sa kanyang sarili. Bandang 9:00 ng gabi, bumalik ka sa Star Building. Nang makita ni Kitao ang bangkay ng kanyang anak, hindi niya ito matanggap at nahimatay. Hindi mo rin sinabi sa kanya na ginawa mong demonyo ang natitirang kaluluwa ng kanyang anak. Sa opisina ng chairman, nakatayo ka sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa mataong night market, naghihintay sa pagdating ng isang tao. Binata, dumating na si Mayor Du. Ilang sandali pa, kumatok si Gu Jiao kasama si Duhan at pumasok. Bakit mo ako pinatawag, Ginoong Gu? Nagtatakang tanong ni Duhan. Nagsindi ka ng sigarilyo at mahinang sinabi, ang maruming Cultivation Alliance. Nakita na ito ni Mayor Du. Si Duhan ay nagkunot noo at sinabi, nakita ko na. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng Gobernador Du. Dahil sa pagmamadali ni Gobernador Du, hindi na ako magkukubli. Ang punong tanggapan ng aking New God Group ay nasa lungsod ng Kinyon. Hindi ko papayagan ng alyansa na makialam sa pamamahala dito sa lupain ito. Ano ang masasabi mo, Gobernador Du? Napangiti ka ng may pagdududa.
Kumibot ang balbas ni Duhan. Gusto mong mamuno sa lungsod ng Kinyon? Umiti ka ng bahagya. Maaari mo ring unawain yan. Ang lungsod ng Kinyon ay aking ipagtatanggol. Natural, ako rin ang dapat mamahala. Ano sa palagay mo, Gobernador Du? Mahinang sabi ni Duhan. Ganoon man, hindi mananahimik ang alyansa. Ngayong gabi ay nakatanggap ako ng balita. Ang dating pinuno na si Lin Bexuan ay pinatay na ng bagong pinuno. Ang bagong pinunong ito ay hindi pangkaraniwan. Kung sino man siya, mas mabuti pang huwag makialam sa lungsod ng Kinyon. Ang dahilan kung bakit kita inanyayahan ay upang may paabot mo ang aking mensahe sa itaas. Mula ngayon, ako ang magsasabi sa lungsod ng Kinyon. Tumingin ka pababa kay Duhan at nagsalita ng buong kapangyarihan. Nang makita ito, may lumitaw na mga butil ng pawis sa noo ni Duhan. Pinanatag ang sarili at sinabing, ipapaabot ko ito. May iba pa po bang kailangan si Ginoong Gu? Dahil lumikas na ang lahat ng mamamayan sa ika-6 na distrito, pagbalik mo ay agad mong isaayos ang lahat ng hukbo at mga armas ng lungsod. Humanda sa pagdating ng mga demonyo. Tumayo si Duhan at sinabing, sige. Kung wala na, babalik na ako para mag-deploy at ipaabot ang iyong kagustuhan. Pagbalik ni Duhan, agad niyang ipinarating ang iyong mga salita sa punong tanggapan ng kabisera. Ang tugon mula sa itaas ay nagulat kay Duhan, pumayag sila. At inutusan pa siyang sumunod sa iyong mga utos. Ito ay nakalito kay Duhan, ngunit hindi niya gaanong inisip ang mga laro ng kapangyarihan sa itaas. Bilang isang maliit na tao, wala siyang magagawa. Agad siyang nagpulong ng gabing iyon, inilipat ang lahat ng hukbo at mga armas sa ika-6 na distrito. Kinaumagahan, ang buong ika-6 na distrito ay hinarang. Milyong mamamayan ang lumikas sa loob ng ilang araw. Samantala, ngayong umaga, nagsagawa ng press conference ang New God Group. Tatayo ka sa harap ng kamera at magsasalita ng mahinahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang bagong direktor na si Gu Changqing. May gusto akong sabihin sa lahat ng mga kultibador sa lungsod ng Kinyon. Bukas ng 3:00 ng hapon, magkakaroon ng malawakang pagsalakay ng mga dayuhang demonyo sa ika-6 na distrito sa pamamagitan ng Bitak ng Kawalan. Ang New God Group ay makapagpadala ng 80,000 kultibador. Ako, si Gu Changqing, kasama ang lahat ng kultibador ng grupo, ay sasali sa labang ito para sa pagtatanggol. Kahit na mansahan ng dugo ang ika-6 na distrito, hindi kami urong kahit kalahating hakbang. Kung may mga naglalakbay na kultibador pa sa lungsod ng Kinyon, ang krisis na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng milyong mamamayan ng buong lungsod. Hindi namin kayo hinihiling na sumali sa New God Group. Nais lang naming magpunta kayo ng masigla sa ika-6 na distrito at lumahok sa labang ito para sa pagtatanggol sa ating tahanan. Kung may mamatay man, ang inyong mga pamilya ay aalagaan ng New God Group. Paglabas ng press conference na ito, ang prestihiyo ng New God Group sa lungsod ng Kinyon ay agad umabot sa hindi pa naganap na taas. Samantala, sa villa ng pamilya Tang sa lungsod ng Qinghai, Lolo. Ito ba ang sinasabi mong baliw? Sa loob ng bulwagan, isang dalagitan ng mga 15 tandang bawas 16 na taong gulang ang hindi nasisiyahang tumingin sa kanyang lolong si Tang Qianglong. Si Tang Qianglong ay nanonood ng nilalaman ng telebisyon. Ang kanyang mukha ay patuloy na kumikibot. Sa sandaling ito, pinagsisihan niya ang pagpapaalis sa kasunduan. Hindi mas tiyak mula nang makita niya ang nangyari sa labas ng pintuan ng New God Group kahapon. Nagsimula na siyang magsisi. Lolo, matanda ka na. Bata pa ako, hindi ba pwedeng hintayin ang ilang taon bago umalis? At hindi mo alam kung talaga ba siyang baliw, pero tanga-tanga kang pumunta para umalis. Ngayon, ano na? Talaga nating nasaktan ang kanyang loob. Kapag nagkaroon siya ng oras upang maningil, sa tingin mo ba mapoprotektahan tayo ng pamilya Xuanyuan? Namula ang mukha ni Tang Yuyu sa sobrang init. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Tang Qianglong at sinabing, ano na ngayon ang gagawin natin? Kahit ang gobyerno ay walang magawa. Kung gusto tayong guluhin ng bagong Diyos Group, malalim na huminga si Tang Yuyu at nagsalita. Ang tanging paraan ngayon ay putulin ang ugnayan sa pamilya Xuanyuan, at saka ako sasali sa bagong Diyos Group. Mayroon akong 5-element spirit root. Nasa ika-9 na antas na ako ng key-refining. Tiyak na pahahalagahan ako ng bagong Diyos Group. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Tang Qianglong. Magandang plano ito. Yuyu, umalis ka na ngayon papuntang lungsod ng Kinyon. Bahala na si Lolo sa pamilya Xuanyuan. Lolo, para sa ikabubuti ng pamilya Tang, huwag kang magdalawang isip. Kailangan nating tuluyan ng humiwalay sa pamilya Xuanyuan. Seryosong sinabi ni Tang Yuyu. Napangiti ng pilit si Tang Qianglong at sinabi, alam na ni Lolo. Umalis ka na papuntang lungsod ng Kinyon. Tumango si Tang Yuyu. Nasabi na niya lahat ng dapat sabihin. Kung magpupumilit pa si Lolo, mapipilitan siyang humiwalay sa pamilya Tang para protektahan ang sarili. Siya ay isang napakatalinong dalaga. Napakalinaw ng kanyang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon. Ang pag-angat ng bagong Diyos Group ay hindi mapipigilan. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, sila ang mangunguna sa panahong ito.
Sa araw na ito, hindi lamang si Tang Yuyuy, kundi marami pang mga cultivator ang nagbabalak sumapi sa Bagong Diyos Group. Ngunit agad itong naputol ng anunsyo ng Bagong Diyos Group sa mga cultivator ng Bagong Diyos Group na nasa ibang mga lungsod ng bansa. Ang inyong mga lungsod ay makararanas din ng pagsalakay ng mga demonyo. Mangyaring manatili sa inyong kani-kanilang mga lungsod at maging handang sumunod sa utos ng inyong alkalde. Ipagtanggol hanggang kamatayan. Bagamat maikli ang anunsyo, nanalo ito ng higit pang simpatya ng mamamayan para sa Bagong Diyos Group. Ito rin ay nagbigay ng malaking kaginhawahan sa mga alkalde ng ibang mga lungsod. Talagang natatakot sila na lahat ng cultivator ng kanilang lungsod ay tumakbo sa lungsod ng Kinyon. Dahil sa anunsyong ito ng Bagong Diyos Group, maraming cultivator na nagbabalak pumunta sa lungsod ng Kinyon ang nanatili. Sa mga nakaraang araw, libu-libong cultivator ang dumagsa sa Bagong Diyos Group. Ngayong gabi, alas 10. Umabot na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga cultivator na nagparehistro sa Bagong Diyos Group kasama na si Tang Yuyuy. Taglay ang 5-element spirit root at ika-9 na antas ng key refining. Sa kanyang pagsali sa Bagong Diyos Group ay agad siyang nakakuha ng posisyon bilang pinuno ng squad. Bawat pinuno ay may hawak na 10 tao. Ang dilim ng gabi ay parang tinta. Ngayong gabing ito ay walang buwan. Ang langit ay makulimlim, tila nagbabala na may paparating na malakas na bagyo. Sa opisina ng chairman, kausap mo sa telepono si Duhan. Nagtanong si Duhan, Gushao. Ano ang dapat nating gawin bukas? Kung lilitaw ang mga demonyo, dapat ba muna nating bombahin ng artilerya? Mahinahon mong sagot. Iyon din ang gusto kong sabihin. Kapag nakitang may puwang ng kawalan na lumitaw sa ika-6 na distrito, kapag marami na silang lumabas. Ipaubaya mo sa akin ang lahat ng long-range artillery ng inyong military department. Ang dami ng mga demonyong darating ay higit sa ating inaakala, sabi ni Duhan. At ang 200,000 na sundalo sa loob ng lungsod. Ano ang gagawin nila? Mabigat mong tanong. Maaaring makasakit ang mga baril sa mga demonyo ng ika-7 antas ng key refining. Tanungin mo sila kung gusto nila. Kung handa silang makipaglaban, pumunta sila sa larangan. Ang mga pamilya ng mga namatay sa digmaan ay aalagaan ng Bagong Diyos Group. Kung takot silang mamatay, hayaan silang maghintay sa kani-kanilang pwesto. Ipagtanggol ang bansa at tahanan. Naniniwala akong hindi sila urong, matatag na sabi ni Duhan. Sana ay mabawasan ang pinsala. Kung hindi, kapag lumapag ang mga halimaw sa dagat mula sa labas ng lungsod ng Qinghai, baka hindi na natin sila kayanin. Malapit lang ang lungsod ng Qinghai sa lungsod ng Kinyon. Mga 100 kilometro lang ang layo. Gushao, kung hindi mo sinabi, makakalimutan ko na napakaraming nilalang sa dagat. Kung lumapad sila, lalaban tayo ayon sa sitwasyon. Humanda ka na. Ngayong gabing ito ay tiyak na isang gabing walang tulog. Ang 200,000 sundalo ng lungsod Kinyon ay nasa full battle gear, nilagyan ng pinakamakabagong kagamitan sa ngayon. Lahat ay nagtipon patungo sa 6th District. Nakatayo ka sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa Kinyon City na puno ng mga ilaw at mamahaling buhay sa gabi. Napabuntong hininga ka. Bukas, hindi mo alam kung ilang bata ang mawawalan ng magulang at ilang magulang ang mawawalan ng anak. Bagamat nabuhay kang muli sa isang buhay at nagkamit ng malakas na 108 na core formation cultivation, at ito ay ang misteryoso at makapangyarihang black core. Ngunit hindi mo mababago ang takbo ng labanan sa iyong sarili lamang. Ang bilang ng mga demonyo ay hindi mataya. Sa nakaraang buhay, sa larangan ng digmaan, pakiramdam mo ay hindi mo sila maubos kahit paano mo patayin. Hindi mo nga alam kung paano ka nakaligtas. Umiling ka at bumalik sa iyong silid upang magsanay. Sa ngayon, ikaw ay nasa unang yugto pa lamang ng core formation. Kinaumagahan, ang 200,000 sundalo ng Kinyon City ay nakaposisyon na sa labas ng 6 na pasukan ng 6th District. Ang bawat pasukan ay may 5 kilometrong radius na nakablockade ng militar. Iba't ibang advanced na missile launcher ay nakaset na. Ang departamento ng militar ay inilabas na ang lahat ng reserbang armas ng Kinyon City, handang lahat para sa digmaang ito. Bukod dito, ang remote rocket launch base sa labas ng lungsod ay inilabas na ang lahat ng nakaimbak na missile, nakahanda na. Lahat ng magagamit maliban sa nuclear bomb ay gagamitin. Kung hindi talaga kaya, ang nuclear bomb ay kailangang gamitin. Kasabay nito, isang malaking satellite live broadcast. IA broadcast sa buong mamamayan ng Kinyon City. Ang live room ay may 6 na God's Eye view, ang mga kamera ay sumasakop sa buong 6th District. Ang walang laman na 6th District ay naging paraiso ng mga daga. Sa araw na ito, hindi lamang Kinyon City, kundi pati na rin ang mga pangunahing lungsod sa bansa ay nakahanda. Ngunit hindi nila alam kung saan lilitaw ang mga demonyo. Hindi mo sinabi dahil hindi sila nagtanong, natural na hindi mo sasabihin ng walang hiya. Bukod dito, ang Kinyon City ang unang sinalakay dahil sa pagpatay sa 2 demonyo na naging dahilan upang unang malocate ng mga panlabas na demonyo ang lugar na ito.
Ang ibang mga lungsod ay mga 6 bawas 7 oras matapos salakayin ang Quezon City bago sunod-sunod na dumating ang mga panlabas na demonyo. Bandang 12 oras ng tanghali, sunod-sunod na dumating ang mga cultivator ng Quezon City sa 6 na larangan ng digmaan. Sa oras na ito, sa bubong ng Star God Group. Ikaw at ang 33 pinakamalakas na core formation cultivators ng Star God Group ay narito. Ginoo, ang lahat ng cultivator at sundalo ng buong lungsod ay nasa pwesto na. Hinihintay na lamang ang pagdating ng mga panlabas na demonyo. Sa oras na ito, ang sekretarya na si Gu Jiao ay mabilis na lumapit at nagulat. Pagkarinig mo, tumango ka. At mahinahong sinabi sa nakatatandang Huang at sa iba pa sa likod mo, mga kasama, pupunta tayo sa 2 larangan ng digmaan. Dito ay pinakamaraming demonyo ang darating. Malaki ang pressure sa inyo. Walang takot sa mukha ng lahat. Sumagot sila ng may matatag na boses, sige, samahan ka namin sa labanan. Ngumiti ka ng bahagya, lumipad pa itaas, at dumiretso patungo sa direksyon ng 2 larangan ng 6th District. Si Elder Huang at ang iba ay sumunod sa iyo. Sa 2 larangan, sa labas ng pasukan, 40,000 sundalo at 20,000 cultivator ay nakaayos at handa na. Ang mga cultivator sa core formation stage dito ay hindi bababa sa 1,000. Nakatayo sila sa mataas na himpapawid, seryoso ang mga mukha. Ang 6th District ay may pinakamataas na lakas ng tao sa kasalukuyan at umaasa silang mababago ang takbo ng digmaan. Sa labas ng pansamantalang Central Military Camp, ang general na si Shen Tuba, na namamahala sa 2 larangan, ay nakatayo roon at nakatingin sa 6th District sa kabila ng tulay. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Siya rin ay isang cultivator, ngunit nasa 2 yugto pa lamang ng key refinement. General, lahat ay handa na. Pwedeng lumaban anumang oras. Sa oras na ito, ang kanyang adjutant ay mabilis na lumapit at nagulat. Ang Star God Group ay nagbigay ng 15,000 cultivator. Kasama ang iba pang cultivator ng Quezon City. Hindi kasama ang mga cultivator sa ating hukbo. Ang kabuang bilang ng mga cultivator na nagtatanggol dito ay 23,631, General. Sabi mo, baka ito ay isang komedya. Sa huli, ang adjutant ay nagsalita pero tumigil, bumuntong hininga si Shen Tuba. Naglabas ng utos ang punong tanggapan sa kabisera, na handa ang lahat ng lungsod sa loob ng bansa para sa labanan. Sa tingin ko, sigurado na ito. Pero sana hindi totoo. Sa sandaling iyon, may mga tunog ng pagsugat sa himpapawid, dumating si Egu. Si Egu ay personal na pumunta sa 3rd Battlefield. Mukhang ang 3rd War Zone ang may pinakamalaking presyon. Sa kanya, tinitiyak kong hindi masisira ang 3rd War Zone. Nang makita ng mga mandirigma sa battlefield kung sino ang dumating, hindi nila napigilan ang masayang sigawan. Saan ka pa makakahanap ng ganitong leader? Sa labas ng tolda ng isang maliit na grupo ng mga nagpapalakas ng Xingshen Group, si Tang Yuwei, nakasuot ng itim na damit na mahigpit, may magandang hubog na katawan at mala-porselanang mukha. Tumingin siya sa iyo, na bumababa mula sa himpapawid kasama ang mahigit 30 nagpapalakas na may mga bangka, at hindi maiwasang magdalamhati sa kanyang puso. Tingnan ninyo, si Egu ay nasa 3rd War Zone. Sa tingin ko, hindi ito magandang senyales. Ang lugar kung saan lumilitaw si Egu ay tiyak na pinakamalala. Ang 3rd War Zone ay maaaring maging pinakamadugong battlefield. Pansamantala, sa pagdating mo sa 3rd War Zone, nag-umapaw din ang opisyal na livestream chat. Egu, bakit kayo pumunta sa 3rd War Zone? Baka naman napakatindi ng labanan sa 3rd War Zone natin. Nang makita ito ni Shen Tuba, nagmamadali siyang sumalubong. Hindi ko alam kung ito ba ang pinakamalala, pero alam ko na maaaring may 3 Peking Yinki dito. At may 2 oras pa. Pakainin ng mabuti ang mga sundalo. Tumingin kay Shen Tuba, bigla mong sinabi. Gusto mo bang maging mas malakas bago dumating ang malaking labanan? Nagtaka si Shen Tuba sa sinabi mo. Egu, bakit niyo nasabi yan? Wala kang makakamit sa landas ng paglinang ng enerhiya, pero kaya kitang patnubayan sa ibang landas. Si Shen Tuba, gaya ng kanyang pangalan, ay may taglay na matibay na katawan, isang malakas na pangangatawan para sa landas ng pagpapatigas ng katawan. Totoo ba? Nagniningas ang mga mata ni Shen Tuba. Egu, tulungan niyo ako. Dahil sinabi ko, natural na tutulungan kita. Tumingin ka sa nag-uumapaw na pag-asa sa mga mata ni Shen Tuba at mahinahong sinabi. Kaunti na lang ang oras. Umupo ng naka-cross legs, gigisingin ko ang iyong matibay na katawan. Opo. Egu, matatag na tugon ni Shen Tuba, puno ng pag-asa at tiwala ang kanyang boses. Umupo siya ng naka-cross legs. Iniunat mo ang iyong kanang kamay, at unti-unting lumitaw ang isang itim na liwanag sa iyong palad. Ang itim na liwanag ay naglalaman ng isang makapangyarihang enerhiya, puno ng panginginig at misteryo. Habang iniikot mo ang kapangyarihan ng iyong itim na dan, biglang kumislap ang kakaibang liwanag sa iyong buong katawan. Buklatin mo ang iyong puso, huwag labanan ang espiritu.
Gagamitin ko ang kapangyarihan ng gintong dan upang gisingin ang iyong matibay na katawan. Ang iyong boses ay matatag at may kapangyarihan. Ipinikit ni Shentuba ang kanyang mga mata at nirelax ang katawan. Tanggapin ng buo ang pagbubuhos ng iyong kapangyarihan. Mabuti, ganyan. Habang unti-unting kumakalat ang itim na liwanag mula sa iyong palad, ang makapangyarihang enerhiya ay unti-unting pumapasok sa katawan ni Shentuba. Isang hindi mapigilang puwersa ang marahas na dumadaloy sa kanyang katawan. Bawat tisyu ng kalamnan, bawat litid ay tila muling hinuhubog sa isang iglap, patuloy na tumataas ang kapangyarihan. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas, sumigaw si Shentuba. Ang kanyang buong katawan ay mabilis na lumaki, at kumikinang na ginto ang kanyang balat, para siyang naging isang gintong Diyos ng digmaan. Unti-unti mong binawi ang iyong kanang kamay at mumiti ka. Matagumpay na nagising. Ang iyong matibay na katawan sa ikasyam na antas ay kayang lumaban sa mga nagpapalakas na nasa Foundation Establishment. Napakalakas na kapangyarihan. Namangha si Shentuba habang nararamdaman ang dumadaloy. Na masiglang kapangyarihan sa kanyang mga paa at kamay. Puno ng damdamin at pasasalamat. Salamat Tigu sa inyong tulong. Sa susunod na labanan, ako ang mauuna sa hanay. Kumanda na kayo, ito ay isang matinding digmaan. Tinapik mo si Shentuba sa balikat. Ang boses mo ay tahimik ngunit may hindi matatawarang otoridad. Opo. Si Shentuba ay yumuko ng malalim sa kalumabas ng tolda. Paglabas mo, lumipad ka paalis. Patungo sa base ng mga kultibador ng Star God Group. Nagtagumpay ang general sa paggising. Ang adjutant na si Zanlikun ay naghihintay sa labas. Nakita ang napakapreskong presensya ni Shentuba, puno ng gulat na saya. Tumango si Shentuba. Salamat kay Boss Gyu. Anong oras na? Sagot ni Zanlikun. 1:40 na. Wala pang kalahating oras bago ang pagdating ng mga demonyo sa ika-2 ng hapon ayon sa Star God Group. Dito'y mabigat na sinabi ni Shentuba, ipag-utos na maging handa sa labanan anumang oras. Opo. Tumango si Zanlikun ng mariin at dumiretso sa broadcast tent. Ikatlong war zone, pangunahing kampo ng Star God Group. Lahat ng mga kultibador na may core formation ay nagtipon dito, may 1,120 katao. Sa sandaling iyon, bumaba ka mula sa langit at mahinang nagsabi. Ayoko nang mag-aksaya ng mga salita. Sana sa susunod na laban ay wala akong makitang tatakas. Kung may makita man ako, papatayin ko kayo ng sarili kong mga kamay. Boss Gyu, hindi kami duwag na takot sa kamatayan. Lalaban kami hanggang kamatayan. Ang kanilang mga tinig ay matatag, handa sa matinding laban. Tumango ka, hindi nagsalita. Ang paningin mo ay napunta sa 6th District. Lumipas ang oras, at biglang sumapit ang ika-2 ng hapon. Ang kapaligiran sa labas ng 6th District ay lalong naging tensyonado. Tila bumigat ang hangin, pinipiga ang dibdib ng lahat. Biglang, isang malakas na ugong ang narinig mula sa loob ng 6th District, parang ang langit at lupa ay niluray. Darating na ba ang mga dayuhang demonyo? Ang biglaang dagundong ay nagpalingon sa lahat patungo sa 6th District. Isang malakas na bitak sa kawalan ang lumitaw sa itaas ng 6th District, naglalabas ng kakaibang liwanag. Tignan nyo, may mga demonyo talagang dumarating. Walang nakakaalam kung sino ang sumigaw. Bago pa man matapos ang sigaw, sa itaas ng 6th District, mula sa mga bitak sa kawalan. Isang grupo ng mga kakaibang halimaw ang bumulwak. Ang ilan ay malalaki tulad ng bundok, ang iba'y pahaba tulad ng ahas. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa uhaw sa dugo, kasabay ng mga hagulgol na dumiretso sa lupa. Diyos ko! Ang mga ito ba ang mga dayuhang demonyo? Parang walang katapusan. Paano natin mapapatay lahat? Ang mga manonood sa livestream ang pinakagulat. Dahil sa paningin ng satellite, nakita nila ang buong 6th District na puno ng mga bitak sa kawalan, at ang mga masasamang nilalang ay sumugod tulad ng alon. Ang dami, nakakapangilabot. Si Duhan, na nanonood sa mansyon ng Kinyon City, ay pumikit ng pumikit. City Lord, gusto mo bang mag-utos ng agarang pambobomba? Nanginginig na tanong ng adjutant. Pumikit si Duhan, mabilis ang paghinga. Sandali, hayaang dumami pa sila. Ang pambobomba ngayon ay sobrang sayang. Sa loob ng projection screen, walang katapusang mga nakakatakot na demonyo ang bumaba. Mula sa mga bitak sa kawalan, bumagsak sila ng makapal, parang dagat na umaalon. Pagdating sa lupa, kumalat sila ng may mga hiyaw. Sinunggaban nila ang anumang buhay na nilalang. Ang mga daga-demonyo sa 6th District ay naging biktima nila. Sino ba talaga si Gu Changqing? Nakapag-predict ito ng ganito katumpak, maaaring ito ay isang mas malakas na group mind na bumaba para mag-suicide at mang-agaw ng katawan. Si Lu Qiao, na nanonood sa punong tanggapan ng Shanghai Cultivation Alliance, ay lalong naging interesado sa iyo habang tinitingnan ang eksena sa screen. Kung hindi mo siya alisin, malamang na lahat ng yaman ng planetang ito ay kanyang kukunin. Kapag siya'y bumangon, wala na akong magagawa. Itong si Lu Qiao ay hindi na katulad ng dati. Ito ay isang taong kusang sumuko sa kanyang 10,000 taong cultivation upang ipanganak na muli.
Galing ito sa labas ng mundo, dumating upang mauna. Ang dahilan kung bakit siya naging leader ng alyansa ay hindi upang protektahan ang mga tao, nakakatawang layunin yon, kundi upang gamitin ang mga tao para mangolekta ng mga resources para sa kanya. Samantala, sa loob ng mansyon ng tagapamahala ng lungsod ng Kinyon, habang dumarami ang mga demonyo, agad na nag-utos si Duhan na simulan ang bombang sa loob ng long-range rocket launch base sa labas ng Kinyon City. Sa sandaling yon, lahat ng launch equipment ay sabay na umandar. Sa sunod-sunod na dagundong, ang buong kalangitan ay nagliwanag sa kumikislap na apoy. Para bang mga nakasisilaw na meteor na dumaraan sa kalangitan. Biglang, ang buong 6th District ay napuno ng tunog ng pagpunit ng mga missile. Mga guhit ng nagniningas na puting liwanag ang pumunit sa kalangitan, dala ang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan, sunod-sunod na bumabagsak. Sa unang pagbagsak ng rocket barrage, maraming lugar sa 6th District ang agad na naging dagat-dagatan ng apoy. Ang shockwave ng pagsabog ay pumunit sa hangin. Apoy at makapal na usok ang kumalat sa lahat ng direksyon, nagtaas ng alikabok na yumanig sa lupa. Ang shockwave ay dumating ng may matinding puwersa. Diretso nitong pinunit ang mga bagong dating na demonyo, ginawa silang pira-pirasong laman. At ang mga demonyo sa gitna ng pagsabog sa napakainit na apoy ay biglang naging ambon ng dugo at baga. Ang mga nakakadurog pusong hiyaw ay hindi matigil. Ikaw, habang nanonood ng live stream sa iyong cellphone, ay malamig na nagsabi kay Duhan gamit ang iyong komunikador, ipagpatuloy ang bombing hanggang maubos ang bala. Sa pagpapadala ng iyong utos, ang ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalimang wave ng missile ay sabay na umakyat sa himpapawid. Ang tunog ng pagsabog ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa ibabaw ng 6th District. Ang nagniningas na shockwave ay dumaan. Ano ng demonyo, pare-pareho lang namang carbon-based organisms iyan. Maliban na lang kung sapat na malakas para umabot sa Golden Core Stage para makalaban. Ang bombing ay nagpatuloy. Pero isa-isa pa ring dumarating ang mga demonyo mula sa Space Rift, tinatapakan ang mga bangkay ng kanilang mga kalahi. Ang bilang sa lupa ay tila walang senyales ng pagbaba. Patuloy na bombing. Ang utos ni Duhan ay may bakal at lamig sa kanyang boses. Sa labas ng base, sunod-sunod na umakyat ang mga missile. Sa ilalim ng sunod-sunod na barrage, ang 6th District ay matagal nang naging isang dagat-dagatan ng apoy. Wala ni isang buong gusali ang makikita. Pero mula sa Space Rift, walang tigil pa ring lumalabas ang mga demonyo. Matapos ang halos isang oras na bombing, sa wakas ay huminto ang apoy. Sa labas ng pasukan ng 6th District, ikaw ay nagtipon ng mahigit 1,000 core formation cultivators at 23,000 key refining cultivators. At 40,000 na sundalo. Diretso mong inutusan si Duhan, ang bawat battle zone ay maghanda para sa labanan. Ayaw kung may isa mang demonyo na makatakas mula sa 6th District. Matapos ibigay ang utos, tiningnan mo ang mga cultivator at sundalo sa likod mo at mariing sumigaw. Lahat, oras na para pumasok tayo. Ang pangunahing layunin niyo ay hindi ang pumatay ng mga demonyo, kundi gamitin ang mga paraan na itinuro ko sa inyo para sirain ang mga Space Rift. Ngayon, sumunod kayo sa akin upang pumasok sa 6th District. Wasakin lahat ng Space Rift. Lipulin lahat ng demonyo sa loob. Larga. 60 hanggang 70,000 malalakas na tinig ang nagsanib, nakakapagpasigla ng dugo at nagpapalakas ng moral. Sumalakay. Sa mahina mong utos, ang Black Abyss banner na puno ng demonic energy ay umangat mula sa iyong kamay. Nagbuga ito ng isang napakatinding ataking atungal at dumiretso ng marahas patungo sa usok at apoy ng 6th District. Pagkatapos ng labanang ito, inaasahan kong makikita ko pa kayong lahat. Pagkasabi niyon, pumailan lang ka sa himpapawid, tulad ng isang itim na kidlat na dumaraan sa kalangitan. Dala ang napakalaking enerhiya ng demonyo, ang mga gumagapang na demonyo sa lupa, nang makita ito, ay sumugod na parang mga palaka patungo sa anino na yon. Ngunit biglang lumitaw ang isang itim na watawat, na bumabalot ng napakalaking itim na ambon, at direktang nilamon ang mga demonyong iyon. Dinakip ang kanilang mga kaluluwa, at bigla silang ginawang mga demonyo. Ipinakita mo ang iyong anyo, at sa iyong likuran ay umiikot ang itim na kalaliman. Binuksan mo ang iyong espiritual na pandama upang hanapin ang mga palatandaan ng 3 peking sanggol na demonyo. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nakaramdam ka ng isang malakas na presensya. Mula sa isang kalapit na guho, ito ang presensya ng isang peking sanggol. Sa wakas ay lumitaw ka na. Pumikit ka ng bahagya at dumiretso patungo sa malakas na presensyang iyon. Sa kabilang bahagi ng guho, ang peking sanggol na demonyo ay pinapahirapan at pinapatay ang ilang mga kultibador ng core formation. Puta! Sa araw na ito, malamang mamamatay ako rito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang napangiti ng mapait habang ginagamit ang lahat ng natitira niyang espiritual na enerhiya. Gumawa siya ng isang malaking imprinta ng palad. Pagyanig ng puno, ang peking sanggol na demonyo ay ngumisi.
Nagsalita ito sa wikang hindi maintindihan ng mga tao. Walang anumang palamuti, isang suntok lamang na bumagsak ng may mapangwasak na puwersa, na dumurog sa nakakatakot na imprinta ng palad. Mamatay ka. Pagkatapos ay umungal ito ng malakas at mabangis na sumugod patungo sa kultibador ng core formation. Asawa, anak, hindi na ako makakauwi. Alagaan niyo ang inyong mga sarili. Ang kultibador ng core formation sa katanghaliang gulang ay napangiti ng mapait. Kahit alam niyang hindi siya magtatagumpay, ginamit niya ang kanyang huling espiritual na enerhiya at sumugod. Ngunit sa sandaling iyon, sa likuran ng peking sanggol na demonyo, biglang dumating ang walang bilang na itim na kidlat at kulog, na bumuo ng isang sibat ng kidlat na tumusok dito. Nagulat ang peking sanggol na demonyo. Bigla itong lumingon at sinalubong ang suntok. Sa isang malakas na putok, ang buong katawan ng peking sanggol na demonyo ay tinangay ng 100 metro bago huminto. Sino? Umungal ang peking sanggol na demonyo habang bumangon mula sa hukay. Ang mga pulang mata nito ay kumikislap ng walang hanggang galit, tumingin sa isang direksyon. Sa wakas ay natagpuan na kita. Lumakad ka sa hangin, ang iyong buong katawan ay pinaikutan ng kidlat at umaagos ng enerhiya ng demonyo. Sa iyong likuran, ang umiikot na itim na kalaliman ay naglalabas ng ambon na lumalamon sa langit at lupa. Ginoong Gu, ang kultibador ng core formation sa katanghaliang gulang ay tumakbo patungo sa iyo ng may takot. Sa hindi kalayuan, ang peking sanggol na demonyo ay humahabol ng may galit na mukha. Umalis ka muna rito, ako na ang bahala sa natitira. Kalmado ka tulad ng dati, palihim mong ginagamit ang itim na kalaliman. Langgam na tao. Lalo mo akong pinapagalit. Ang peking sanggol na demonyo ay biglang umungal at sumugod sa iyo dala ang napakalaking itim na ambon. Isang kislap ng lamig ang lumitaw sa iyong mga mata. Ang itim na kalaliman sa iyong likuran ay naging isang malaking agos ng enerhiya ng demonyo na bumabalot sa peking sanggol na demonyo. Daliri ng 8 direksyon. Malamig mong binanggit, ang iyong daliri ay parang kidlat na tumama sa dibdib ng demonyo. Sa isang malakas na putok, ang dibdib ng peking sanggol na demonyo ay nabutas, isang malaking butas ang lumitaw. Ang peking sanggol na demonyo ay umungal na nanginginig ang lupa, ang kanyang sigla ay napakalakas na kaya nitong mabilis na gumaling at patuloy kang inaatake ng mas mabangis. Mamatay ka. Ginamit mo ang mga selyo ng kamay upang paandarin ang itim na kalaliman at biglang bumangon ang itim na ulap. Lahat ng mga demonyo sa pamumuno ni Lingi ay umungal ng malakas at kasama ang nakakatakot at kakaibang itim na ambon, sumugod patungo sa demonyo. Sa pag-agos ng napakalaking enerhiya ng demonyo, lahat ng mga demonyo ay pumasok sa katawan ng demonyo. Ang peking sanggol na demonyo ay sumigaw ng husto. Sumigaw ang peking sanggol na demonyo. Bulabog na pinatakbo ang mahiwagang kapangyarihan sa katawan para makaalis, pagkatapos ay pumasok sa galit na estado at muling sumugod sa iyo. Tunay ngang mahirap kalabanin itong pekang sanggol na demonyo. Napakasakit ng ulo nito. Ang iyong mga mata ay nakakatakot, unti-unting lumilitaw ang itim na kalaliman sa likod mo. Ipinapakita ang tunay nitong nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga demonyo sa loob ng kalaliman ay patuloy na umuungal at nagbabago ng anyo, nagiging mga masasamang espiritu na walang habas na sumasalpok sa masamang demonyo. Gusto siyang punitin ng buhay. Ang pekang sanggol na demonyo ay galit na umuungal, ang duguan nitong katawan ay patuloy na umiiwas. Sinusubukang takasan ang pagkakasabit ng itim na kalaliman. Ngunit hindi mo siya binigyan ng kahit kaunting pagkakataong makahinga. Sa isang pagbabago ng anyo ng itim na kalaliman, biglang lumitaw ang Dragon Abyss Demon Spear na parabang dumating ang kapahamakan mula sa langit, walang hanggan ang kapangyarihan, gumawa ng isang tiyak na pag-atake. Agad na tumagos ang Dragon Abyss Demon Spear sa kawalan. Tumagos sa gitna ng noo ng masamang demonyo, tinapos ang kanyang buhay. Ang kaluluwa ng pekang sanggol na demonyo ay sumigaw ng malakas. Ang buong katawan ay nilamon ng itim na kalaliman. Ang kanyang kaluluwa ay naging pangalawang nakadikit na kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naghahanda kang huminga ng maluwag, bigla mong naramdaman ang isa pang malakas na presensya na papalapit. Isa pang pekang sanggol na demonyo ang nagpakita. Nakita na ang demonyong iyon ay may dalang malaking palakol, ang mga mata ay namumula. Demonyo, pumatay ka ng aking kapatid. Gagawin kitang masahol pa sa kamatayan. Ang malamig na boses ng demonyo ay umalingaw-ngaw sa buong langit at lupa. Ang malaking palakol ay marahas na kumawag. Mabuti naman at dumating ka. Walang takot kang humarap. Ang Dragon Abyss Demon Spear at ang malaking palakol ay nagbanggaan ng marahas. Ang nakakabinging dagundong ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang ay parang banggaan ng dalawang unos. Bawat sagupaan ay nagpapanginig sa langit at lupa. Oras na para matapos ito. Mababa mong sabi, ang selyo ng kaluluwa sa iyong noo ay sumabog ng malakas, bumabalot sa walang katapusang itim na liwanag ng demonic spear. Naging isang dragon ng madilim na gabi.
Ang iyong pag-atake na ito ay tulad ng kulog at kidlat, walang makakapigil. Bumagsak sa higanting palakol ng pekang sanggol na demonyo. Ang napakalakas na puwersa ay nagpaungol sa kanya ng isang pag-ungol ng pagkabigo. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang magwatak-watak, ang laman at dugo ay nagsisiliparan. Nang sinusubukan ng kanyang kaluluwa na tumakas, hindi mo siya binigyan ng kahit anong pagkakataon. Iyong dinakip siya. Paghahandang gawing ikatlong nakadikit na kaluluwa. May isa pa, mahina mong bulong sa sarili. Ang Dragon Abyss Demon Spear ay muling naging itim na kalaliman at bumalik sa likod mo. Hindi ka nagtagal doon, ilang kisap mata lang ay nawala ka na. Samantala, sa punong tanggapan ng Shanghai Cultivation Alliance, si Lu Hao ay nanonood ng live satellite broadcast. Mahigpit na binabantayan ang sitwasyon sa ika-6 na distrito ng Kinyon City. Hindi mabilang na masasamang demonyo ang dumarating na parang alon. Ang mga eksena ng iyong pagpatay sa larangan ng digmaan at pagpatay sa pekang sanggol na demonyo ay isa-isang lumalabas. Ang Guchangking na ito ay hindi talaga simple. Nasimangot si Lu Hao, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit at hinala. Mukhang kailangan kong humingi ng tulong sa angkan. Siya ay natatakot sa iyo. At nagpa siyang alisin ka ng maaga hanggat maaari upang matiyak ang kanyang sariling interes na hindi nanganganib. Sa kabilang banda, ang 6 na nakatatanda ng Shanghai ay nanonood din ng live broadcast. Nakaramdam din sila ng matinding banta mula sa iyong lakas. Ang lakas ng Guchangking na ito ay lampas sa aming inaasahan, mahinang sabi ni Xuan Yuan Tuosen. Ang kanyang itim na kalaliman ay hindi lamang nakakatakot, kundi pati na rin ang bilis ng kanyang pag-refine ng masasamang demonyo ay kamangha-mangha. Sana lang ay hindi siya masyadong ambisyoso. Dagdag ng isa pang nakatatanda ng may pagtataka. Isang nakatatanda na may matalas na mata ang malamig na nagsabi. Samantala, ikaw ay patuloy na dumaraan sa mga guho. Sa wakas ay natagpuan mo ang ikatlong pekang sanggol na demonyo. Lumabas ka na. Alam kong nandito ka lang sa malapit. Ang iyong espiritual na pandama ay nasa paligid, nakakandado sa isang nakatagong bitak sa kawalan. Biglang, isang mahinang ungol ang nagmula sa bitak ng kawalan. Isang napakalaking halimaw na may 9 na buntot at nakakatakot na mga pangil ang lumabas. Ang presensya ng halimaw na ito ay mas nakakatakot kaysa sa naunang 2 pekang sanggol na demonyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pulang ilaw, nakatitig sa iyo. Tumago ka ng ganoon katagal. Natatakot ka ba? Nagliwanag ang iyong mga mata, nagsalita sa pamamagitan ng espiritu. Muling lumitaw ang demonyong sibat na Dragon Abyss sa iyong kamay. Hindi ko inaasahan na ang planetang ito ay nakabuo ng isang sibilisadong lahi at lumitaw ang isang tulad mo. Ang huwad na sanggol na demonyo ay naglabas din ng mga alon ng espiritu, pagkatapos ay umungal ng may dalang napakalaking kapangyarihan ng demonyo. Sa likod mo, 9 na nakakatakot na buntot ay sumasayaw na parang kidlat, pumupulupot sa iyo. Bawat hampas ay nagtataglay ng malakas na lakas. Ikaw, nang walang reserba, ay pinaikot ang lahat ng enerhiya sa loob ng iyong katawan. 108 na demonyong tabletas ay matapang na sumalakay. Ang demonyong sibat na Dragon Abyss sa iyong kamay ay marahas na bumangga sa buntot ng demonyo. Ang demonyo ay sumigaw sa sakit. Naputol ang buntot, bumulwak ang dugo na parang bukal. Ikaw ay nasa core formation stage pa lamang. Paano ka magkakaroon ng ganitong kahanga-hangang kapangyarihan? Ang 9 na buntot na demonyo ay sumigaw sa takot. Pinaandar niya ang lahat ng kanyang demonyong kapangyarihan upang bumawi. Ang kanyang buntot ay sumasayaw na parang latang bakal, sumasabog sa kalangitan. Mamatay ka!